Amen. Salamat sa Ginoo, may buntag sa tanan. Amen. Dalagon sa walay katapusan ining kabuntagon. Praise God. Hallelujah. Let me read to you, amen, the scripture. Deuteronomy chapter 25 verse 5 and 6. Amen. So nga to ang topic karon maigsoon is just a continuation, no? Mag part 3 na ta maigsoon, no? O katong isgutan maigsoon, the revealing of God himself, amen, in the day of resurrection. In the day of resurrection. Amen. Ang pagpadayag sa Dios sa iyahang pagkabanhaw. Amen. Let's read the Bible. Deuteronomy chapter 25 verse 5 to 6. Amen. Yung makes on, if brethren dwell together and one of them die and have no child, the wife of the dead shall not marry without unto a stranger. Amen. Hallelujah. And then her husband's brother shall go into her and take her to him to wife and perform the duty of an husband's brother unto her. 6. And it shall be that the firstborn which he shall bear shall succeed in the name of his brother which is dead, that his name be not put out of Israel. Ang Diyos mga panalangin sa mga pulong, mag-aampo ta. Langito ng mga Diyos, tagyas sa mga utang. Salamat Ginoo nining matahom nga kabuntagon. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong mga pulong nga kabaguhay lang Ginoong Dios. Hallelujah. Pinaagi sa mga pag-awit, pinaagi Ginoong Dios sa mga pagtestimonyo, pinaagi Ginoong Dios sa ang mga paghalad diha kanimo ug labaw sa tanan Ginoong Dios. Hallelujah. Ang among mga kagulingon nga mao ang buhi nga halad Ginoong Dios. Hallelujah nga din among hinangpunon Ginoong Dios nga among ginahimo gyud Ginoong Dios nga hallelujah ang usa ka butang nga hinangpunon diha sa imong kabubuton. Dining kabuntagon, hallelujah. Inaot Ginoong Dios nga imo kaming makita nga mga takos Ginoong Dios, hallelujah, sa imong atubangan, hallelujah, sa mga pulong nga imong gihatag og kinabuhi sa matag sa kanamo. Lord, bless our service, Father God. We know that you are already in the midst, Father God, because nagatuo kami Ginoong Dios nga ang paghisgot sa imong mga pulong mao ang nag-imbita sa imong presensya Ginoong Dios nga maabot sa imong taliwala karong kabuntagon. I am so praying, Father God, sa mga naay mga special needs karong kabuntagon. Lord, answer their prayer, Father God. Touch them, Father. Hikapa sila. Ginong Dios, ug tagbo ang ilang mga panginahanglan sa tanang bahin. Ikaw magatagbo nini. Dalaygon ka sa walay katapusan. Akong ihatag da kanimo ang tanang magpapasalamat. Pinagi sang bugtong anak, Kristo Jesus, kamo Dios luwas. Amen. Praise the Lord. Makalingkod na. Praise the Lord. Amen. So, before ko magsugod sa ato ang service, hallelujah, ako lang pasalamatan ang Ginoo no sa muang lakaw, sa muang short visit dito sa Patag Church, sa Patag, no? Amen. Praise God. Ug salamat sa Ginoo because we are so blessed Megson na ipanalanginan ta sa Ginoo Megson nga dili Megson sa mga material ng mabutang kundi sa mga testimonyo sa mga kaigsuonan nga naa didto. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And hallelujah, baguhay lang ang isgutan sa itong Pastor Megson, no? Tinuod to, no? Ay sa itong igsoon, Brother Carlos, nga for, siguro, pipila na ka mga katuigan, I was not able to teach and preach about tithes and offering. Wala gid ko Megson, warag maogid na, warag naka-subject gid sa inyo, ana ba? But siguro, mga ginagmay, mga siplat-siplat lang kanang, amen? So, it is true, no? Ang ingon gid sa Biblia, Megson, is, ang ingon ng propeta sa Dios is pay your tithes. Bisan pag i-type ninyo na Megson sa the table, you cannot see a quotation nga maingon nga give. Walay kon Megson, walay quote Megson ang prophet sa Dios nga maingon nga give your tithes. Pag maingon ka give, hallelujah, wala ba obligado kay ihatag man nimo. So gikan kanimo kay ikaw ang muhatag. But when you say pay, that is a direct order. Usa na sa ka gitawag Megson nga if you're not going to pay your lights, sigurado gid putlan ka og suga. If you're not going to pay your internet, amen, masyagit na lang Megson ng mga anak, asa naman ang internet? Di ka mabayad sa imong tubig, maputlan ka ang tubig because the word is pay. Mo na maingon ng propeta sa Ginoo, that is our first obligation. Obligasyon na, no, to pay our tithes. Hallelujah, praise the Lord, no? So, kaniha sa Malakay. Remember, Malakay is composed only of 5 chapters. 4 chapters ang Malakay. 5 lang na ka chapter ang Malakay. But yet, gihatag sa Ginoo Megson diha ang mga importanteng detalye. Labi na, asan niyo makita Megson ang forerunner sa first coming ni Ginoong Kristo? It was in the book of Malakay. It was John. In Malakay 4, gihisgutan Megson ang second coming.
Those are great events in the scripture. Hallelujah nga, gibutang maigsoon sa very small and last Bible, which is before mag-Matthew. Hallelujah, adunay gamay nga libro, which is Malakay, nga gibutang maigsoon ang pinaka-importanting detalye mahitungod sa pag-abot ni Ginoong Kristo. O, bapod mo na tingala maigsoon nga even your tithes and offering nakabutang sa Malakyas. Nakuha niyo maigsoon? Because this is connected maigsoon, hallelujah, amen, mahitungod maigsoon sa isgutanan, mahitungod kang Ginoong Kristo. And in the book of Malakay, ato makita nito, dito challenge sa tao. It is a challenge from God. Sulayi ko ninyo. It is God Himself nga nag-challenge sa tao. Amen? Dili ang tao mo nag-challenge. Then, naay mga pangutanan sa kuha, ningon nga, pastor, kanang tithes, pastor, kabalauran naman na. Laws man na, niabot man na sa panahon naman na ni Moises. Mabasa nimo na sa book of Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, which are miabot ang kabalauran kato ka Moses. No? So, minong maingon sila mga nga, wala na ng tithes kay kaniadto ra na sa panahon sa Old Testament. But you know, wala magsugod ang tithing maigsoon sa book of laws, sa panahon ni Moses. Tithes was beginning in the book of Genesis. Hallelujah. In the time of Abraham. Sa panahon ni Abraham, wala pa'y kasuguan. Sa panahon ni Abraham, hallelujah, ang tao dili ilalom sa kasuguan. Because there are 3 covenants in the scripture. The covenant of God and Noah. The covenant of God and Adam. And the last covenant, it is the covenant of God and Abraham. And it was not a covenant of law. Do this and I will do this. No, you know? Buhata kini kay buhaton nako kana. Amen. Sa panahon ni Abraham, it was an unconditional covenant. We are not walking by laws, but we are walking by grace. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why in the book of Hebrews, amen, ingon ang propeta, ingon ang si Paul, Hebrews chapter 11 verse 9. Amen. Sa dihang naghatag kuno kapulo si Abraham, praise the Lord, ang gitanaw sa Dios, si Levi, kabalo mo maigsoon sa ikapila si Levi. Levi was a 4th generation from Abraham, from Isaac, amen, praise the Lord, amen, and then Jacob. And then si Jacob nagkaanak og 12 ka buok. Levi, amen, hallelujah, praise the Lord, ang ikaupat, gikan sa anak maigsoon, hallelujah. Niya maigsoon, amen, 4th generation. And yet, ang Diyos maigsoon, ang ni Abraham sa iyang paghatag, amen, gikredit pa niya nga kang Levi ang paghatag ni Abraham. Because, ingon ang Biblia, the blessings of God will go upon 4th generation. Meaning, maigsoon, kung naghatag ka sa panalangin sa Ginoo, dili lang ikaw ang panalanginan sa Ginoo, dili lang ang imong mayong lawas ang gihatag sa Dios, dili lang material nga panalangin, imong anak, imong apo, ug apo sa imong mga apo. See? Because that is how God works in grace. Grasya na maigsoon. Praise God. Hallelujah. And I'm not going to break it down because, hallelujah, amen, amen, hallelujah, naghatag kini maigsoon og revelation sa matag usa kanato. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pay your tithes. Hallelujah. That's maigsoon, first obligation. Amen. Ingon na propeta sa Dios. Asa ba mga pangawat, no? Gi-explain ba Abraham dito sa Malakay 4. Iyagang gisgutan maigsoon nga. Amen. Dali ingon na propeta sa Ginoo. Walay laing pamaagi nga panalanginan to sa Dios sa material ng utang. It is only by giving. Wala ingon dito maigsoon, mohatag ka kung makahatag kadawat ka. Dili ang rules sa Biblia, give and you shall receive. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, tama na siguro itong mga detalye ganiha maigsoon nga gihatag kanato, no? Praise the Lord. Hallelujah. And I believe amen, everyone mostly maigsoon naghahatag sila mga kapulo. Amen. So, hallelujah. Amen. So, I hope maigsoon kung wala pa dili pa ma-reveal sa inyo, amen, pray for revelation. Praise the Lord. Amen. Lisod mo hatag og kapulo kung di ka kasabot. Example maigsoon tagaan ta mo. When you're going to pay, gani hagisgutan 10,000. Example imong kuan, imong sweldo is 10,000. O imong sweldo nimo maigsoon dako, nato 50,000. That is 5,000. No? Ang 10 part ana. Amen. Ito nato 10,000 maigsoon. And what if maabot maigsoon 10,000 na kay bayaran maigsoon 6,000. And then ang mabilin si mga 4,000. And then maigsoon na bayron bayron dito. And then na tithes. Mingon na kaway sa imo 1,000. Sayang nga pud anay mong 1,000 oy. Ibayad pa nimo na sa imong tubig, di ka maputlan. Ibayad pa nimo na sa imong motor, kay hapit na tong babayron nun. Because Satan will give you a very Satan knows reasoning. He is perfect in reasoning. Amen. Siya ang tag-iya sa vitamin R. And then,
ang reason nga ihatag sa imo is very katawag Megson nga reasonably bitaw no. Nganong ihatag pa man ako ni nga ihatag na ko ni bayad na ko ni sa kong suga, may iba sa kong suga. Bayad na ko sa kong motor, dili ko mabalanse og isa ka bulan. But you know what? Hallelujah. Ang kaaway Megson walay mabuhat ngadto sa tao. Kung nakahinumdum Megson akong giwali kaninyo, ang pamaagi sa kaaway nga tungluhon sa Dios o mahimong tinunglo ang tao, ang buhaton sa kaaway sultian kaniya sa mga butang sa pagsubak sa pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Dios kung dili nimo nitumanon adunay mga corresponding nga buhaton ang Dios niini. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So tudloan kaniya nga dili ka mohatag sa imong kapulo pag dili ka mohatag Megson. Hallelujah. And then God is not obligated to bless you. Why? Because amen, giputol sa yawa Megson ang channel aron pandalanginan ka sa Ginoo. By way of what? By way of reasoning. Kaya sayang ang reasoning. Bitaw no? Sayang man po ni gihatag. Bitaw no? Unsaon man po ni? Bitaw no? Daghan mga reasoning Megson. But you know what? Satan, hallelujah, sa dili nimo pagtuman sa pulong sa Ginoo, na ay butang Megson nga dili ang yawa Megson nga moingon nga pugnan akong panalangin. Walay makapugong sa panalangin. Ang yawa Megson, buhaton niya, i-pervert niya ang pulong sa Dios diha kanimo aron ang tinuod nga panalangin dili maabot diha kanimo. And down to the ages, bisag tanaw ni Megson ng scripture, that is how. Because Satan is not a creator. Satan cannot provide. Satan cannot give our needs. But Satan is just a perverter of God's word. Tuison lang niya ang pulong sa Ginoo aron ang tinuod nga panalangin dili maabot diha kanimo. Hallelujah. Amen. Praise God. So, it is a big challenge Megson para kanato Megson and it needs revelation. Amen. Muna Megson kung wa mo kasabot sa pagkapulo ayaw mo hatag. Praise the Lord. Amen. Pag di mo kasabot ayaw mo hatag. But the moment Megson nga makasabot mo na Megson, hallelujah. Amen. Praise God. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Hallelujah. And I would like to make a report Megson no katong atuang kuan, hallelujah. Na niabot na Megson tong salamat dai sa inyong mga pagtabang no. Amen sa tuang mga fans Megson inyong gihatag, hallelujah. Praise God. Mao ni ang sinugdanan Megson katong kanumdum mo tong diri last time Megson nga nakita rin yung picture Megson nga nagsimba Megson nga trapalang og kawayan among gi no, and ingon sila to Megson daghan nagsaad to sa mga Megson nga mga kaigsunan nga pastor kung mahuman ang simbahan ginahinay nami og kuan and salamat sa Ginoo no daghan ang mga pamilya karon ang naa didto Megson, praise the Lord, og nagsugod ni sige i-continue lang katong wala pa sige do mao ni ang iyang pinis Megson no nahuman-human na gid siya nakaatop na ta Megson, praise the Lord. Nakakuanta og 26 ka mga sin no numero 10 ang kataas 26 ka buok. Hallelujah. So 13 Megson ang pikas ligo. Amen. So naanay gamay part nga na semento, napay kulang nga siguro dan ba nato kung mga 5 ka o mga 7 ka semento siguro to mahuman na tong mga gamay nga gamay na lang gyud kay nga semento nun. Unya Megson no una ingon ko nga padayon pa kamo na lang magpadayon siguro sa bintana ingon ako sunod balik na mo diri kung itugot pa sa Ginoo napay mga panalangin. Amen. Because wala na akong nagisaad Megson nga to sa kundi gisaad na to sa Ginoo Megson no. Hallelujah. Gihikap atong kasing-kasing dito Megson. Pakabot dito Megson nga dasig kay sila bisag nalang sila sa trapal. Ug naka-witness man na Megson kay naa mi dito nga nag-ulan nga. Hallelujah. Nagdasok mi sa trapal Megson pila mi kabuk and yet Megson dili ang ulan nakapahunong kanamo. Amen. Pating dasiga Megson amen nagdaig Megson, naghilak ang uban, nagpasalamat sa Ginoo. Because the true church is not the building. The church is ang tao Megson nga nasa building. We are the church. Hallelujah. Amen. So kung makahatag bisan ta Megson nga gamay nga comfort nila Megson, hallelujah. Amen. Salamat sa Ginoo because ang inyong mga paghatag Megson, hallelujah, atong church fund. Hallelujah. Amen. Although gamay-gamay ra gid Megson no. Kay dili gid masigo Megson ang atuang budget dito Megson. But your offering, your tithes Megson yung gihatag Megson. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Because naagi musutay sa dili Megson, short gid perminti. Amen. No. Abi na mo dito Megson, budget mo sa pagkaon nga kami lang magkaon. So mag-abot Megson pating daghanan ng mga pagsuunan ng abot. So we need to feed them also. Paniudto og panihapon. No, so tinanaway na may budget. Oh, sige. Bisag unsa lang diha basta kay makakaon ta tapos kadaghan na mo Megson. No, and ato makita ni Megson, everybody is very happy. No, yung sang anak itong nainianlabay dito Megson. So nagpalusip mo diha. No, kay mo ra ginagpilusip Megson, no, daghan kay nagnukdukay dito. Ang tanan gyud Megson ay nag-atop, na ay nagpanday together with Pastor Anel, Pastor Ben, no, na ay mga nagluto, mga kababayan ng Martha Ministry. No, dito po sila na naghakot og tubig, na ay
kuha og kahoy, na ay nagbugha, na ay nagpile og mga bato, na ay nagpala. No, praise the Lord. Amen. Apo yung mga naninhawak dito. Hallelujah. Isa na ko dito, naninghawak lang yun. Pero bitaw, marag, ay, marag magugunugan ko dito nga, marag, dirita, kanang mga uban, katong walay mga, marag, nagsigilang kong sugo dito ba. Pero, nabigyan po yung trabaho ng tuyok, no, lingga o kawayan, no, praise the Lord. And, salamat sa Ginoo, no, dako-dako ni siyang, kuan maigsoon, siguro, kung tanaw na to ni, marag, kini siguro gikan diri, hanto diha kang Brother Tutong, kung atong sukdon gyud, no, niya, diri taman, kini. Ana siya, padong dito. Dako-dako gyud, no? Dili gyud ingon sa kuan lang. So it is a very simple church. Hallelujah. Amen. And akong ginaampo sa Ginoo yung kung ampo lang ta sa mga panalangin kay kung mahuman-human or isa nga pastor, pwede ba namo nga isahon na lang namo ang amuang ato ang blessing sa church ug ang mga taga salupungan pod ila pong daw sa bayon ang ilang kuan, no? Hallelujah. And so atong giampo sa Ginoo, no, nga we are going to have this itawag maigsoon nga fellowship dito maigsoon uban sa itong mga kaigsuunan. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo, no, daghan ang nag-commit dito maigsoon. O usa kini kadako nga kadaugan. Praise the Lord. And pag-abot namo pagkahapon dito maigsoon ay pagkagabi, manguli na unta mi. Amen. Ako naka-istorya ang pastor dito and then ingon siya nga, pastor, nangabot ato mga kaigsuunan, pwede ba ta nga magserbisyo lang sa tagadali? Tumoto nga di kita kapugong maigsoon pag mingon nagag-serbisyo na. So kami po gyud nga kanang gwapo magito pastor nga kita gyud pinakauna nga magserbisyo aning na atong bisag ko pa kinahuman pero giserbisyohan na namo maigsoon. No, tingala ko pag humanaw po nito maigsoon, silang tanan maigsoon, hala pinandayay na sa mga bangko. Bisag halos kami nagyaka dito sa lingkuranan kay wa pa may mga bangko lagi. No? So pero amen, hallelujah, praise the Lord. Ang pagsimba maigsoon dili man na in the presence sa mga bangko, mga gwapo nga mga kwan. Amen. Hallelujah. Amen. If we are in the spirit then we can worship God. Hallelujah. Amen. Bisag napata sa ilalom sa gwapo nga balay o nato sa ilalom lang sa landong sa kahoy. Amen. Hallelujah. We can worship God anywhere. Nga naman, maigsoon, hindi mo makita maigsoon sa gwapo nga mga dapit. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God dwells in His people. Ang Diyos na sa mga katawan. That's why we can worship Him everywhere and anywhere we want. Hallelujah. So, kung nakita maigsoon, no, muna, nagyaka lang media maigsoon, mga bangko lang na maigsoon, gipang patong-patong na na. Way mga lansang, gipatong lang, para makalingkod lang mi. Praise the Lord. Ang di mo makita ng uban, kaya uban na nasa gawas maigsoon, nasa likod, no? Pero ubay-ubay miya na maigsoon. So, salamat sa Ginoo. No, praise the Lord. O, naabtan po nato ito igsoon dito, Brother Boy. No, pagka gabi, buto sang rasa ito nakita tayo dito sa Rinday. So, sa gabi, kaya nahuman may serbisyo maigsoon, alas 10. Natingala mi atong pastor dito nga, ampo na si Pastor Arnel nga, nagsimba mi, nagsugod mi maigsoon, daghan na taas mo ng testimony, naapay naghalad og awit, niya taas po ng mga testimony, kaya lipay lagi maigsoon. No? Wa mi sila kabantay nga alas 9 dahil dito, kurpyo na. Niya alas 9 naghalad pag-awit. So nanay ampo nga unta nga murag ang pagampo ba nga dili mo samo mo dili mo sulong mo dito sa mga barangay kay paundangon mi kay kuan naman. Kurpyo na. So nga kailangan Ginoo lang gyapon nang magkuan. So nahuman mi dito mga alas 10 siguro. Praise the Lord. Ug wala man po ni interpret sa mga maigsoon. Pagabot na mo dito maigsoon si Brother Boy. Hallelujah. Praise the Lord. Sir Inday, naghilak na, no? Itong igsoon, Brother Boy. Naabtan pa na mo dito may igsoon. And then, Pastor John, nag-istorya pa mi. Ingon lagi daw ang doktor nga. Namirma na silang mga waiver, kaya ingon lagi ang doktor. Bisag ibiyahe pa ninyo ni sa SPMC. Bisag mamatay na ni sa dalan. Nakitubuhan ito. Ingon ng tigulang nga, di kita siya patubo. Tumatong ingon ako nga, magampon lang ta. Natuytugyan sa Ginoo kay magampo na maigsoon, gampo na ko nga wala man tami undang ang Dios gihapon sa Dios sa mga milagro. Kung unsay katuyuan sa Ginoo, ang iyang kabubuton may matuman. Pero nagtuog gihapon ta nga ang Dios sa mga milagro. Kay Lord, si Pastor John, very positive kay sa maigsoon, ingon siya nga mobangon lagi na kung papaon niyang kadlawon. Ana siya. Kaya mo to ingon niya mobangon lagi na, kagahi ana. Mo to nga ang stand siyempre kay ang tao daw nga nasa state of coma siya. Makadungog din na sila pero dili na sila conscious kung unsay gusto nila buhaton. No? So ang among gihimo maigsoon dili ingon nga murag na napakita mi nga nag-uol mi dito. Among giingnon nako si Brad Boy nga, Brad Boy, mata diha ba kay nangita ba to si Brad Romy nimo kay nato say pangutanan nimo. No? Nanay nagbinang maigsoon, daghan na mga so nahulog dito maigsoon nga naami sa state of kanang murag kagulanan man to.
No kay ang tao maigsoon nana sa landong sa kamatayon. And yet, amen, sa mata niya ba kay mag-sharing pa ta? Mata niya ba kay napay may pangutanan nimo? Nagisgot pa ba ka nga magsabay pa ta sa rapture ha? Nga mag-abot pa ta sa body change? No? Nagana nga. Amen. So that is how we are going to, amen, because we are speaking by faith. Hallelujah. Praise the Lord. No? So kabalo man ta maigsoon no nga ang saad sa Dios dili maabot, dili taman lamang sa kamatayon. Ang saad sa Dios lapos na hangtod sa kamatayon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. No, mga salamat sa Ginoo, and then pagkabuntag sa iyo maigsoon no. Mato ingon ganiha nga nakatbalita namin nga nitindog na ani ko na daw. Ni hibangon nagsiara ka ulingon. O pagabot na mo dito, mulakaw na. No, although gigunitan ni Brother Joshua og ni Brother Roy para makaihi siya pero makalakaw na siya maigsoon no. Og nakabalita mo balita ni Mimi nga isa ta balita to. Sister, no? Hopefully, no? Praise the Lord, no? Nga makarecover na maigsoon ang atong maigsoon. Hallelujah. Amen kay wala may imposible sa Ginoo. No, iyahaman na tanan maigsoon. So, mo na maigsoon nga mga kadaugan nato maigsoon karon nga si Manaha maigsoon. Hallelujah. Amen. Ug praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Amen nga naatay mga isang paginagmay lamang nga mga accomplishment dili na to pagpaningkamot kundi grasya lang to sa Ginoo. No, praise the Lord. So salamat sa Ginoo. Hallelujah. So this morning maigsoon, hallelujah. Amen. We're going to go back maigsoon sa tuang topic karon gabuntagon maigsoon. The revealing of God, hallelujah, Himself, sa atong panahon karon, the revealing of God Himself in the day of His resurrection, sa panahon sa iyang pagkabanhaw. We are already in part 3. No, part 3 na ta maigsoon, no. So, sa ato ang gisgutan tong nabay nga Domingo nga ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo, hallelujah, amen, it was not sa iyang panahon sa iyang pagkabanhaw, adunay manulunda sa Dios nga minaog, tama? O ang manulunda mao'y nagtanggal sa bato nga nagtabon ni Ginoong Jesucristo ngadto sa lubnganan. Amen. So, nagkinahanglan og manulunda ang Dios nga munaog niadto aron tanggalon ang bato nga gipang siliwhan sa nagkalain-lain nga mga silyo. Amen. Praise the Lord. And then sa diha nga niabot ang manulunda, gitanggal niya ang silyo, migawas maigsoon si Ginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dili na siya patay kundi buhi na siya. Unya sa iyang in the day of His resurrection, amen, wala na siya miatog mga sinaguga, wala na siya miatog mga publiko aron mamulong, kundi direkta na ang Ginoo nakigistorya, nakigdeal sa iyang mga disciples. God is directly in His private ministry to His elect of that day. That's why mo makita dito maigsoon, wala na siya mikiadto sa mga sinaguga, sa mga parisyo, sa disyo, wala na. Sa panahon sa pagkabanhaw, miadto siya direkta maigsoon, ngadto kang Cleopas. O gani, gitabunan sa Dios ang mata ni Cleopas aron dili siya maila. And God, wala siya nagpaila sa kagulingon pinaagi sa unod kundi amen, gibalik niya ang pagkaluya sa kasing-kasing ni Cleopas. Hallelujah. Iyang gibalik maigsoon kanila ang pagpaila sa Dios balik sa kasulatan. Hallelujah. Amen. That's why pag human maigsoon nga gipikas-pikas sa Dios ang tinapay, giabrihan kanila ang tibok kasulatan, ingon maigsoon si Cleopas, bantog na di ay nagdilaab ato kasing-kasing sa dihang at sa iyang giabrihan niya kanato ang tibok kasulatan. You can see that in Luke chapter 24. Hallelujah. Amen. Luke chapter 24 maigsoon ato makitaan nga ang Dios sa iyang pagkabanhaw wala na magpaila sa Hallelujah. Wala na nagpaila maigsoon sa iyang kagulingon sa unod. Amen. Kung dili ngadto na sa kasulatan. Nagpaila sa Maria, dili na pinaagi maigsoon sa iyang kagulingon sa unod, kundi pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Amen. Miadto sa maigsoon ngadto kang Tomas aron sa pagtagbo sa pagduwa ni Tomas. Nagpakita sa ka Pedro aron pamatud-an ang gahom sa litok nga pulong sa Ginoo. Ug mao kana iyang gihimo sa tong panahon karon. Miabot siya in the time of resurrection, dili physical nga lawas ang atong nakita, kundi ang gahom sa Dios pinaagi sa pagbutyag sa kasulatan, ang pagtawag sa atong mga pangalan, ang pagtagbo sa atong mga pagduha-duha, o ang ikaupat, ang pagpamatuod sa iyang linitok na pulong. Hallelujah. Amen. In Matthew chapter 28, amen, adunay gitawag na banhaw si Jesucristo at the 8th day. Amen. In the book of Genesis 1:1, amen, mitugma ang adlaw maigsoon. Hallelujah. Aron ang kalibutan ingon Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void. And chaos and darkness was upon the earth.
Ang kalibutan, ngit-ngit, kagubot, ngit-ngit ang nani ini. Apan, when the Spirit of God moved, amen? Hallelujah. Yun sa, let there be light. Asagikan ang kahayag, gikan sa linitok na pulong sa Dios. That's why every spoken word brings light. Kutob sa linitok na pulong, maghatag kinig kahayag. That's why if we are going to read the Bible, if we are going to understand the Bible, it will give us light because God is light. Kaya ang Diyos megson ang kahayag. O ingon ang propeta sa Diyos megson, sa diha nga miuna misubang ang adlaw, ang tanan nga may binhi, nga may kinabuhi, nga gibutang ng daan sa Dios ngadto sa kalibutan. Because in the Bible, in the parable, ang Dios kuno usa ka magtatanom. Tama ba? Ang Dios kuno usa ka magtatanom. Hallelujah, amen. So wala pa maigsoon ang kalibutan, ang Dios aduna nay gitanom. But it needs light. Na kinahanglan lang kinig kahayag, kay ang kahayag mo'y maghatag o kinabuhi sa matag binhi nga naanadaan sa kalibutan. That's why, hallelujah, sa diha kami abot maigsoon, ang kalibutan nga ngit-ngit, awaaw, sa nang miabot ang kahayag. Unsa na itabo? Ang chaos and darkness maigsoon nga kalibutan na transform into Garden of Eden. Nga naman ito maigsoon, tungod to sa kahayag nga giabot maigsoon sa Dios, kalibutan. But ang kahayag nga miabot sa Genesis 1:1, usa ka kahayag nga naghatag og mortal life. Kahayag ka to nga naghatag lamang og kinabuhi nga may sinugdanan ug may katapusan. But when that rising of the S-O-N sa Esther maigsoon in Matthew chapter 28 sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo, dili lang mortal nga kinabuhi ang iyang gihatag, kundi it was the time that immortal life will be given sa kalibutan. Og ang tanan nga may binhi na kinahanglan og kahayag nga mao si Ginoong Kristo. That's why, miabot karon maigsoon ang kahayag sa itong panahon by reading of the Scripture, understanding of the Scripture, aron maigsoon maghatag kinig kinabuhi kanato nga kabahin nga binhi sa Dios sa wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. But this time maigsoon, I would like to drive sa inyo maigsoon ang resurrection no ang pagkabanhaw. Because amen, ang pagkabanhaw maigsoon gilatid ng daan sa Dios maigsoon sa Old Testament. Nanay resurrection daan sa Old Testament. Praise the Lord. Hallelujah. And I am not talking to you, maigsoon resurrection, kay daghan maigsoon, kung literal nga resurrection, daghag na nga banhaw sa Daang Testamento. No, katong tao nga patay maigsoon, nagilabay ngadto sa lubnganan, sa 2 Samuel, I think. Amen. Nakatandog lang maigsoon sa bukog ni Elisha, nabuhi. Sa New Testament, daghan na tao, amen, Jairus' daughter, kato maigsoon nga sa ministers meeting nila, nahulog maigsoon, giampuan ni Pablo. Amen. Si Lazaro, amen, gitawag sa Dios na banhaw. But all those resurrection, katong tanan pagkabanhaw, naabot gyapon ang panahon nga nangamatay gihapon sila. Pero pag-abot ni Ginoong Kristo, he was the first time, yung sa Book of Revelation siya, ako katong namatay og buhi hangtod karon. Because siya lang maigsoon ang mapamatuod nga ang kinabuhi nga walay katapusan nagsukad diha kaniya og karon ingon ang Biblia, ang tanan nga mapatalinghog og pudawat sa mensahe. Amen. Hallelujah. Nga gikan niining maong Dios. Amen. Maka adunay gitawag nga pagkabanhaw. Amen. Hallelujah. Amen. That's why sa Book of Revelation nagsulti gid maigsoon kanila nga adunay idilinghog, kinahanglan magapatalingog kung unsa ang isulti sa espiritu ngadto sa iglesia. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Now, this time maigsoon in the book of Old Testament, mo drive ta maigsoon og another way maigsoon of resurrection, but this time maigsoon into a types and shadows in the Scripture. Hallelujah. Unsa ba ang pagkabanhaw kanato ni Kristo? Atong isgutan, ang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo mao ang pag-abot sa iyang kinabuhi nga ni kanato. That's why we are not looking about the resurrection of God 2,000 years ago ngadto sa lubnganan, kundi ang atong itanaw karon that amen, ang atong gisimba is a resurrected Christ. Siya ang Dios nga buhi sa atong panahon karon. Amen. Ug wa nato tanaw ang Dios maigsoon nga nabanhaw ngadto sa reliyon, nga nabanhaw ngadto sa bisang asa o ang Dios naa sa building, kundi ang Dios buhi siya tungod kay naa siya sa atong mga kinabuhi. Amen. O ang ato ang mga kinabuhi, o ato ang kasing-kasing, mao ang iyang gihimong trono. Amen. Hallelujah. By baptism of the Holy Ghost. That is resurrection of God. Because without the baptism of the Holy Ghost, without that new birth, because new birth is Christ. Di ba ang tao ang ato ang unang pagkatao maigsoon mao ang kinabuhi. Amen. In a false union.
Amen. Ingon na propeta sa Ginoo, ang atong unang pagkatao mao kini ang produkto sa unan nato nga pakigminyo. Amen. Hallelujah. Apan, praise the Lord, nagisgot kung nakinundo mo maigsoon si Paul, nagsulti maigsoon nga kinahanglan adunay mamatay, aron adunay mabuhi. There must be a death of the old nature so that there will be a new nature, and that new nature is Christ. That's why ang Biblia nag-introduce og new birth. Pagkatao pag-usap. Kay sa atong unang pagkatao, amen, gikan ta sa kinabuhi nga malaglag. That's why ang kinabuhi nga gihatag niining unang pagkatao, ang lapas nga gihatag niining unang pagkatao, malaglag usab. But by new birth, hey, church, but by new birth, makakaplag na kitag kinabuhi nga walay katapusan, og lawas nga walay katapusan. Hallelujah. See? So, corruption will produce corruption, but incorruption will produce incorruption. Hallelujah. False seed will produce false seed, false life, but original seed will restore original life. Hallelujah. So that is the principles in the scripture. Now, in the book of Deuteronomy, yung isgutan din Megson 25, tumasahon, if brethren dwell together, and one of them die and have no child, the wife of the dead shall not marry without any stranger. Her husband, brother, shall go into her, and take her to him to wife, and perform the duty of an husband, brother, unto her. And it shall be that the firstborn, which is she beareth, shall succeed in the name of his brother, which is dead, that his name be not put in out of Israel. So, sa Deuteronomy palang daan, Megson, naghisgot na yan, Megson, nga, kung ang usa ka babae, maminyo sa usa ka lalaki, unya katumbanan niya nga namatay, unya wala sila'y anak, automatically, by law, kinahanglan ang nagsunod niya nga mga igsoon mo ay mupadayon og minyo sa nabilin nga byuda sa ilang igsoon. Hallelujah. Did you understand the scripture? Mao man ang giingon Megson. No? So, hallelujah. The first husband of the woman, amen. So ang nearest kinsman o ang pinakaduol nga parente maoy mo minyo. Example, igsoon automatic ang igsoon imong naka-igsoon lima mo kabuk. Hallelujah. Ang magulang na minyo sa usa ka babae. Namatay ang imong magulang nga lalaki. Ikaw karon sunod sa imong magulang. Hallelujah. Ang kabalauran sa Biblia, automatic nga ang igsoon nga nagsunod, mo'y muminyo aron iyang lukaton. Aron i-redeem niya og magpapadayon ang binhi sa iyang igsoon nga namatay. Hallelujah. Praise the Lord. Because we are talking about resurrection of the seed. Hallelujah. Praise the Lord. Mauna ang sa Daang Testamento. So, please bear with me because, hallelujah, ang New Testament, wala nagbangga sa Old Testament. Naimingon, Megson nga, kanang New Testament lagid mi kay, no. Bisan sa Kristo, yun sa, I am not here, aron supakon ang Daang Testamento. Miabot ako, aron tumanon ang kasuguan. Hallelujah, praise the Lord, amen. So, dili Megson, ang una-una sa tao nga, nag-conflict kuno ang Old ug New, no. Dili Megson, never Megson nga ang Biblia nagpahit siyang kagulingon. Ang hunahuna og interpretasyon sa tao, mao ang Megson ang nagparambulan niini. That's why we need the Holy Ghost because it is the Holy Ghost will interpret the word. Not the theologian, not the seminarian, not the carnal-minded, but it is the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. So, nakahinumduman mo Megson, katong atong gisgutan Megson. If you can remember, si Judah. Amen? Kahinumdum mo si Judah. Amen? Nasay Megson, nasay asawa nga si Shua. And then, namatay ang asawa si Shua, iyang kinamugangan nga anak nga mao si Er. You can read that story in Genesis chapter 38. Hallelujah. Tunga-tunga Megson sa 39 o 37, 38, gisunod ang story of Judah. Hallelujah, amen, nga naminyo ang niyang anak na kinamuguangan nga si Er, ngadto kang Tamar, and yet namatay Megson si Tamar. Ay, namatay si Er. Tama? And then, tungod ti kabalauran man, kinahanglan mo musunod Megson og minyo. Pero ang problema, kay ang duha ka mga anak niya, labi na to si Onan, nga nagsunod kang Er, dili gusto mo minyo kang Tamar. Hallelujah, praise the Lord, amen. So, nagkinahanglan so sa gihimo sa Dios, ikaw ng propeta sa Ginoo, gipatay sa Dios si Onan tungod kay nganuman. Hallelujah, kay dili mo suman sa kasuguan. Gani iya lang gihilabtan si Tamar, pero ang pag-obliga sa pagminyo kaniya wala niya tuman.
Hallelujah. So, nasuko ang Dios unya gipatay niya maigsoon ang anak nga si Onan. And then ang problema, kay gikan kang Onan naapay sunod nga anak, hallelujah, kinamanghuran, si Sila, kaya lang maigsoon bata pa kayo. No, hallelujah, because it is in the Bible, kaya naman, ang katuyuan sa Biblia, nga ma-resurrect maigsoon ang binhi sa ilang kinamagulangan because without seed, kung walay binhi, walay continuation of race. Amen. Kung si Badin Luloy, dili maminyo maigsoon, ang apelido naman sila, dili niya mahatag ngadto sa mga anak na lalaki. Amen. Because ang seed maigsoon nag-reproduce by marriage. So, lahi niya kung drive karon sa resurrection maigsoon by natural seed. And remember maigsoon, natural is always type to spiritual. Hallelujah. Amen. So unsa pamaagi nga mapadayon maigsoon sa lalaki maigsoon, hallelujah, ni Onan nga mapadayon niya ang kaliwatan sa iyang magulang nga si kinahanglan iyang minyuan ang babae, hallelujah, kay kung unsa ang mogawas didto nga bata gikan kang Onan ngadto kang Tamar, hallelujah, maura nga pangalan ang iyang ipadayon. The lineage of Judah. And remember, ang lineage si Judah, mao to ang pinaka-importante nga lineage nga gideklara maigsoon sa scripture. Because ingon ng Dios, the scepter will not depart from the line of Judah. Ang kingship na maabot sa Israel, although wala pa ang Israel. Wala pa si Ruben, wala pa si Levi maigsoon. And yet ang Dios, iyan ang gihatag nga ang pagkahari. Gihatag niya sa kaliwatan ni Judah. That's why maigsoon si David gikan sa banin ni Judah. Si Solomon gikan sa banin ni Judah. Si Boaz gikan sa banin ni Judah. And those are the kingship according to the scripture. Amen. Praise the Lord. So, importante kayo maigsoon ang resurrection by seed. Hey, tanaw nyo ha? Resurrection by seed and resurrection by marriage. Because dili ka makahatag og binhi unless and until walay kasal nga may tabo. And that is the law of marriage. Amen. Naghanan nang hitabo karon maigsoon nga una ang kasal bago, amen, bago ang nakahatag na og binhi, unya, amen, nakapanganak na pero ulahi ang kasal. Hallelujah. Amen. That is a perverted way. Because kung tanawon niyo yung scripture maigsoon, una dapat ang kasal, and then pagkasal nila maigsoon, there is a siping nga may tabo, and then the man will give seed, and then katong nga binhi maigsoon, mao to ang magpadayon. Kung kisay lagi ka anak, mao to ang nagapadayon maigsoon nga binhi gikan diha kaniya. Dako ninyo maigsoon. Hallelujah, praise the Lord. No? So, mo na maigsoon kung yung tanawon maigsoon ng scripture. Praise God. Napa mo diha? Hallelujah. Amen. So, muna ito yung tanawon niyo maigsoon ha. Kay ang resurrection, sa balikan nga ko ha. According to the scripture, resurrection is by marriage and by seed. Resurrection is by marriage and by seed. Ibantayin ninyo maigsoon kasi itong panahon karon. Hallelujah. Praise God. The marriage of the Lamb has come. That's why kinahanglan ta maminyo ang Ginoong Kristo. Tama ba? Amen. Nung sila naminyo siya maigsoon kanato maigsoon, hallelujah. Amen. God will reproduce again to ourselves. Mudawat ta maigsoon og similya nga gikan sa Dios o kana nga kinabuhi ma-reflect diri kanato maigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Now, in order for understanding that maigsoon sa New Testament, ato ta maigsoon una sa kabalauran. Ato ta maigsoon because si Paul naghatag kanato maigsoon og sample. Amen. Resurrection by marriage. 1 Corinthians chapter 15 verse 21 to 22. Ano sa maigsoon? For since by man came death, by man came also resurrection of the dead. See? Tungod daw sa usa ka tawo, miabot kuno maigsoon ang kamatayon. By man came also resurrection of the dead. Apan pinaagi usab sa tao, miabot kuno ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. And then 22 gitingnaw maigsoon ni Pablo. Ingon sa tanaw maigsoon. Sa 22, 1 Corinthians 15, 22, for us in Adam all die. Unsay gisgutan niya maigsoon? Katong una natong ginikanan nga si Adam in the book of Genesis. Tungod ni Adam, wala ta gigson. Tanaw si Paul, wala ta nagigtawan maigsoon sa reproduction through Cain. Wala ta nagitanaw maigsoon balik ngadto sa reproduction ni Cain. Tama ba? Although si Cain maigsoon na minyo, unya nagreproduce sa kaliwatan. But Paul is very specific kung asa gikan maigsoon ang kaliwatan sa Dios. In Adam, all die. Unsay nakahatag kani kamatayon? Sala. Unsay pinakauna nga sala? Unbelief. Sin is unbelief. Ang sala mao ang dili pagtuo sa pulong sa Dios. Tungod kay ilang isupak ang pulong sa Ginoo, naabot maigsoon ang kamatayon. That's why in Adam, kisa kisgutan ni Adam,
First Adam, Genesis, all die. Amen. Moto ang atong unang pagka-tao. By sex birth. Mo na migson, walay tao migson nga gianak na ning kalibutan ha. By sex birth nga nabuhi uman dili na mamatay. Kinahanglan gid siya mamatay nga naman. Nagsugod siya sa incorruptible, mahuman siya incorruptible. Corruptible siya nagsugod, corruptible siya migson. Hallelujah, amen. Praise God. But ingon migson, for all as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Apan diha kang second Adam nga mao si Kristo, magkaaduna tay kinabuhi, mga buhi kita. So, death and resurrection. No, hallelujah. Munang mingon ta migson, wala gi pagkabanhaw kung una wala pay kamatayon nga moagi. That is the rules, that is the law. That's why migson kung muharvest ka sa imuhang humayan, muharvest ka, diba? Mukuha ito ka ng mga similya. Amen, tipigan mo itong mga similya kay nga naman. Pag mawala na maigsoon, kauno na ang mga bugas, ilabay na maigsoon ang mga uhot, daruhon nagbalik. Kinahanglan adunay nagpabiling nga similya, kay kanang similya, kinahanglan ibalik ni pagtanom, aron mabahatag na maigsoon og pagkabanhaw. That is the rule. Kay kung wala na kay similya, wala na resurrection. Hey, church. Hallelujah. Wala na resurrection. Amen. Praise God. That's why maigsoon, kabulutan nga, na-corrupt maigsoon ang original nga plano sa Dios. Ang misunod maigsoon ang seed of corruption. Muna kitang tanan, sanglit ang mga tao na tao sa babae, puno sa kagulanan og mubo lang ang kinabuhi. That is according to the book of Ecclesiastes, ingon ni Solomon. Ang natao sa babae tungob sa kagulanan og mubo lang ang kinabuhi. Kisa may nawala na tao sa babae diri. Kitang tanan. That's why maigsoon, that is our first birth. Because natao ta maigsoon into a corruptible way. Amen. Hallelujah. Natao ta dili sumala sa programa sa Dios, kundi programa na sa unahuna sa tao by sex birth. Hallelujah. Amen. That's why si Ginoong Kristo, hallelujah, although abot siya sa taguangkan ni Maria, but he was not a product of sex birth. He was a product of a spoken word. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why maigsoon, gipatay man siya, and yet, according to the scripture, mabanhaw siya. Why? Because he was not part of the corruptible seed. He was an original seed. Hallelujah. Musugot mo sa dili maigsoon, naaibahin ka ninyo diya maigsoon nga corruptible seed. Mao ka na ang bini sa mong mama o papa, sa diyang nag-usa ang lalaki o babae, it produce a body. Amen. Sa diyang nag-usa yung mama o yung papa, naghatag kanimo og lawas. Hallelujah. That is the corruptible seed. Amen. Kung lawas ka madunot, praise the Lord. Amen. But ang atong pagigiusa, kita nga iglesia o kang Kristo, may maghatag ka natong lawas ka dili madunot. Our union with Christ, because we are a woman, we are the church, and He is our husband, our union to Christ, maghatag ka na ito, may og lawas nga dili madunot. The union between our mother and father produces body. Amen. Hallelujah. Kanang imong lawas may igsoon mo na imong corruptible seed. But you know what? Naay original diha kanimo. Nga dili ma-produce because your mother and father cannot produce soul. Hey, church. Hallelujah. Asmo na ko ha. Your mother and your father cannot produce your soul. It is God, hallelujah, amen, ang naghatag kanimo kalag. That's why maigsoon, nagkinahanglan ka na og pulong sa Ginoo aron pukawon ka na because that is the uncorruptible part sa imuha maigsoon. That is your soul. Nakuha niyo maigsoon? Hallelujah, praise the Lord, amen. Patay na ta maigsoon kung buto na naon. Kaya nga naman, wala ta kapano kung unsa nga atong original. But then the light of the gospel was sent. The light of the gospel was sent. Hallelujah. Shine. Hallelujah. Praise the Lord. And then, hallelujah, adunay resurrection. Pero kano saan na resurrect? Ma-resurrect lang ang seed kung adunay marriage nga mahitabo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, hallelujah. I think I already preached Megson akong taught Megson. Megson this time. But let me give you some scriptures in the Bible. Hallelujah. Unang Adam, tanan nga matay na. Hallelujah. Kining lawas sa Megson is product by all first Adam. Hallelujah. Praise the Lord.
Amen. Nahurot na siya maigsoon. First Adam maigsoon, morning, kiring lawas ha. Bisa kung saan ni mo ligo ani, niglugod ni mo, brown nang gihapon. Kaya mo nang mamatay ang tao, gikan ka man sa abog, mubalik ka sa abog. He's talking about that first Adam because in Adam, we all die. Because this is a product of sin. Mo nang mamatay ni siya. But there is original seed inside of you, nga gisgutan maigsoon, hallelujah, nga dili maproduce sa imong ginikanan. Nga gikan sa Dios, that is your soul. But it needs a marriage. It needs a death na kinahanglan adunay kamatayon sa unan nato nga pagkatao. Hallelujah, aron adunay maminyo ta sa atong ikaduha nga asawa. Nga bana nga mao si Kristo. That is Romans chapter 7. Hallelujah, praise the Lord. So, unya ako nang i-discuss kaninyo maigsoon. Morning, kining atong kinabuhi karon maigsoon is just a temporal life. Muratag mga dahon, murag sanga sa punuan nga inig putol nimo sa sanga sa punuan, maputol na siya maigsoon, nanadiri ang punuan, nanadiri ang sanga, naputol na siya. Sa pagkakaroon, tanawon nimo na kung unsa ang porma sa sanga sa punuan sa mga dahon dito, mao pud ang porma sa dahon ug sanga nga naputol. Tama ba? Pero muligad ang mga adlaw, simana ngadto sa bulan-bulan, ngadto sa mga bulan ngadto sa mga tuig ug tuig ngadto sa katuigan. Hallelujah. Praise the Lord. Musugot kang sili maigsoon. Kining dahon maigsoon nga pag nakat siya sa original, pareha pa. Mulagan ng mga adlaw. Tingala ka, na-green nang gihapon maigsoon kining mga dahon nga nakakonektar pa sa lawas. Pero katong dahon o sanga nga nabulag nga to sa lawas, musugot ka sa dili, maghinay-hinay ug kalaya. And that is our life. Mao na ang atong kinabuhi maigsoon kun wala ta diha kang Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. Kabalo mo maigsoon bisan si Paul nagtuog resurrection? Amen. Yung sa, bisan pa, though the skin worm will destroy this body, yet in my flesh I see God. Tanaw sa maigsoon, isa, akong nakitaan ng mga dahon. Amen. Sama sa kinabuhi, nga kini malaya og mahulog. Amen. Pero tingala sa maigsoon, pag-abot sa pila ka mga another season, nanggawas na po ang mga dahon, balik nga to sa maurang nga punuan. Asa siya nahulog nga to sa yuta. Malata siya. Pero nga napupeta sa Dios, ang ugat sa maong tanom. Hallelujah. Mo'y musuyo pagbalik sa tanan nga bahin ni atong dahon. Hallelujah. Og maabot ang tama nga panahon. Maong dahon niya yang isuyop. Mao ra pud nga dahon maigsoon ang iyang igabuka. Hallelujah. Mo natong itanaw maigsoon nga bisan mamatay diha kang Kristo mo na nga bisan pag mga matay ta, ang nangamatay diha kang Kristo mo una sa pagpamangon. That is talking about resurrection. Hallelujah. Praise the Lord. We believe in resurrection. Resurrection was written not only in the scripture, but written in the creation of God. Muto ba mo na ini, Megson? Nga resurrection is creation. Amen? Sa mga tanom, that is resurrection. Amen? Mo harvest kag humay, kinahanglan. Amen? Taguan mo, Megson, ang binhi. Kaya nga naman, kanang binhi, next generation, mauna po na ang maghatag resurrection. Ang adlaw. Amen? Musalop mo na siya, maabot man gabi, pero pag abot sa buntag, it symbolizes resurrection again. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Because resurrection is already written, maigsoon, in the creation of God. Praise the Lord. Amen. Praise God. Muna sa 1 Timothy 5:6, nagisgot sa maigsoon nga, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Sila kuno nga nagkinabuhi sa gitawag maigsoon nga kahilayan. Bisan tuod sila mga buhi pa, apan patay na atubangan sa Dios. Ngano ka? Kaya nga naman, nagkaan lagi sila kinabuhi, pero temporal. Because ang tinuod na kinabuhi, naalamang diha kang Ginoong Kristo. Hallelujah. Amen. John 6:33, yung sa kingon, it is the Spirit that quickeneth. Unsa daw? Ang Espiritu, mao ko na ang nagpukaw. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen. Kining lawas sa maigsoon, hallelujah. Amen. Kung makadungog og pulong maigsoon, walay butang ani nga. Mo na ko nga. Walay butang nining lawasa nga maninguha ang mga lagad sa Dios. Kining lawasa walay butang niini nga maninguha nga mga lagad sa Dios. Kaya nga naman, gikan sa abog, ang gusto niini kalibutanon. Amen. Dili nimo kinahanglan tudloan ang mga bata nga mahimong kalibutanon kay by nature naa na kanila ang kalibutan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. But by the Spirit of God, adunay gahom sa pagpukaw. Unsa yang gipukaw maigsoon? Pukawon ba niya ang iyang giliya?
ang iyang pukawon maigsoon katong binhi nga nadiha kanimo. Because that seed will bring forth the resurrection. Pero di pa babot ang resurrection maigsoon kung walay marriage. Amen. Hallelujah. Nakuha niyo maigsoon? Because ang resurrection in the Bible is by marriage and by seed. Mo to maigsoon, kinahanglan, amen, wala may niminyo maigsoon kang Tamar, bata pa man si Sela, amen. Hallelujah. Kabulo ko maigsoon nga, aksidente ko tanawon maigsoon ng Biblia, but programa to sa Dios. Imbis maigsoon si Sela, mo minyo kang Tamar. Amen, si Judah na noon, anak kaminyo, nga to kang Tamar. And remember, maigsoon, hallelujah, si Boaz, si Solomon, si David, gikan, kalula, nunuan nila maigsoon si Judah o si Tamar. See, because they are the resurrection of the seed of Judah. Amen. Hallelujah. That's right. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Napa mo diha? That's why mingon ang propeta sa Ginoo maigsoon. Hallelujah. Amen. Kung dili daw kita kitawag maigsoon nga mate or makigminyo ngadto kang Kristo. Hallelujah. Amen. Bisan pag naa kay binhi, magpabilin lang na siyang tabugok. Muto ba mo niya na maigsoon? Hallelujah. Ang itlog, amen, mahimong tabugok kung kini dili lumluman. Nagawa niyo maigsoon? Hallelujah. That's why adunay quote ang propeta sa Dios. That's the way with our organization religion. Ingana daw karon ang organization religion until they come in contact with the mate. Kinsang mate gisgutan ng maigsoon ang lalaki. Amen. Dili inyong pastor inyong kutakon. Dili maigsoon ang inyong mga bana. Kung dili karon ang atong espiritual nga bana nga mao si Kristo, we must be in contact with Christ. Hallelujah. Amen. Kabalo ko nga dili ni bago kaninyo maigsoon because Paul said that Christ is the church is the mystery of the wife and Christ is the mystery of the husband. Hallelujah. Mo na maigsoon nga ingon ang propeta sa Dios ngano daw nga isa until they come in contact with the mate. Oh, yun sa Jesus Christ, Jesus Christ, there are a bunch of rotten eggs. Muna ingon propeta sa Dios, bisag unsa pa nga binhi ang ilang gigunitan karon, as long as ang lalaki nga mao si Kristo ilang mahimong usa, hallelujah, kanang nga klase nga itlog o binhi nga naa kanila maigsoon mahimo lamang kanang walay kinabuhi. Gitawag og rotten eggs. The whole thing needs to be thrown out in the nest. They'll never hatch. Dili gid ni maghatag og kinabuhi. Tinuod nga kinabuhi. The whole thing needs to be thrown out in the nest. They'll never hatch. The best thing to do is clean up the nest, start all over again, get with the mate Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Muna yung ako ganiya maigsoon this time. Hallelujah. Ang paghatag, ang pag-usa sa atong mama o sa atong ginikanan, mo ay naghatag po sa ito aglawas. Tama. Pero maigsoon, ang pag-usa sa iglesia o ni Kristo, mo ay maghatag ka na itong lawas nga dili madunuton. Hallelujah. Amen. Asa gikan? Sa uncorruptible seed. Kabalo na tagon sa uncorruptible seed. Amen. In 1 Peter. Amen. Ang uncorruptible seed which is the Word of God. Amen. Hallelujah. Muna maigsoon kung imong tan-awon, hangtod nga ang simbahan ilalom lamang maigsoon sa pakigrelasyon ngadto sa emotion. Nga ang simbahan nakipagrelasyon daw kuno kang Kristo, but not knowing who is Christ. Amen. Abi nila nga nakigminyo na sila sa ni Kristo, pero hallelujah, amen. Amen. Kay ingon ba ang Biblia maigsoon nga maminyo lamang ka kang Kristo kung hallelujah, marriage is an agreement. Ang kaminyon usa ka kasabutan. How can two walk together if they agree? And ingon ang Biblia, wife, submit yourself to your husband. Amen, right? So kinsa gani ang mystery maigsoon sa wife? The church kita. Kinsa tong husband? Si Kristo. Ang pangutana, are we submitting to Christ? Amen. Hallelujah, amen. Naabay tarong nga lalaki nga makigminyo maigsoon sa babae maigsoon nga bisan pagluto, di kabalo. I am talking about immature church. Because ang kaminyoon, bisan ang nasod, bisan pa ang gobyerno, maminyo lamang sa mga naana sa edad. But sometimes ang gobyerno, para nila, ang nasa edad, gibutangan nila og edad. 18 anyos na naka sa edad, pwede na magminyo. Pero kanato maigsoon, hallelujah, ang responsibility,
ang responsibility not comes by age. Amen. Responsibility comes by maturity comes by responsibility. Kabalo na gani mo gunit sa responsibilidad. Hallelujah, mature na na. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. I will not go to the whole song that makes on because nakoy gusto nga i-point out kaninyo makes on. No? John 11:25. Kinsa siya? Mauni ang giingon maigsoon nga kinahanglan nga mate sa iglesia. Kaya ang babae dili maka-produce maigsoon, dili maka-banhaw, dili makahatag maigsoon o gitawag maigsoon nga bag-ong kinabuhi. Mao na ito ningon ang propeta sa Ginoo. Catholic seed will bring forth Catholic life. Methodist seed will bring forth Methodist life. Amen. Alliance seed will produce alliance life. So makita nimo ang matag reliyon adunay kinabuhi nga ginaportray. Pag mingon ta maigsoon og Seventh-day Adventist seed, pag ila Seventh-day Adventist kay ila ka na din sa nature ay di na mo kaog baboy. Di na mo kaog Sabado. Kaya nga naman, it produced life. Makita pa nimo maigsoon bisag dili ka kabalo, makaagi ka simbahan. Allah, amen. Manguros dayon ka. Oh, that is already a Catholic life. Nga naman, kay every seed will produce a life. Amen. Hey, church, hallelujah. Amen. Magiskot gani maigsoon o pagkamatarong, hallelujah. Bahala ko pagkabalaan. Wiskot sa Dios, pero tingala ka mag-inom-inom, manigarilyo pero mingon og muhimaya sa Dios. Because that is gitawag maigsoon nga mga under Luther's teaching, justification by faith only. Hallelujah, praise the Lord, amen. Pero nagtuo sila nga di sila luwas. Because kanang kinabuhi, maghatag maigsoon og klase nga kinabuhi, sumala silang pagtuo. Pero ato na kumigsoon nga, hallelujah. That's why, sulod sa church ages, sa matag kapanahonan, ang Ginoo naghatag og mga pasiunang mga kinabuhi. Naghatag sa maigsoon og partial nga mga pulong. That's why si Luther nagkinabuhi og partial nga kinabuhi. Amen. Pag-abot ni Wesley, hallelujah, kinabuhi po sa bag-ong klase nga kinabuhi aban partial gihapon. Praise the Lord. Nagkinabuhi gihapon sila pero partial lang gihapon. But in these last days, sa kinatibukan na gayud maigsoon nagpadayag ang Dios pinagi sang pulong. That's why ang gusto niya makita dili partial nga kinabuhi. Dili lamang pagkamatarong, dili lang pagkabalaan, kundi bautismado sa Balangis Espiritu Santo ug nauli na ang iyang kinabuhi ngadto sa kinatibukan nga pulong. Because this time, dili lang partial nga pulong ang gipahatag sa Dios kanato, kundi fullness of the word na ang gihatag kanato. Amen. Hallelujah. That's why karon maigsoon, dili lang maigsoon makita kanato maigsoon ang religious life. That's why we are not playing churchianity. We are not playing church. Wala ta magsimba-simba lang aron malawas. Dili ang pagsimba buluhaton sa mga niluwas. Hallelujah. Amen. Amen. Ingon ang Biblia, if you love me, keep my words. Amen. Ang imong pagtuman sa paghatag nimo kapulo, mao kana ang imong gugmag sa Dios sa pagtuman sa mga pulong. Hallelujah. Amen. That is the mandate sa Dios. Kung nahigugma ka kanako, sunda ang akong pulong. That is the scripture. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. That's why yung maigsoon, kung wala si Kristo, walay resurrection. Walay kinabuhi nga matag ka na to. That's why in John chapter 11 verse 25, very specific ang scripture. Ningon siya, I am the resurrection and I am the life. Panawa? Asa daw ang kinabuhi? Nakang Kristo. Asa ang resurrection? Nakang Ginoong Kristo. So that's why there is no church can promise resurrection. Walay iglesia, walay pastor nga mayon nga kumutuo mo nako, mabanhaw mo. Wala. There is no religion, amen, person o organisasyon nga makahatag ka na itong pagkabanaw. Only through Christ alone. Because the I am is the resurrection. Hallelujah. Amen. That's why yun siya, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, that is faith, though we were dead, tungod kay patay kita, tungod kay kining lawasa, mao ni nagdala ka nato sa kamatayon, yet shall he live. Why? Tungod kay mamatay man kining lawasa, pero sa sulod na to, naibahin dito, because our mother and father cannot produce soul. Our mother and father only produces body. Amen. Even spirit, dili makahatag atong ginikanan. Amen. But only God can produce the soul. Hallelujah. That's why maigsoon, praise God, mamatay man to ning lawasa, naisaad sa pagkabanaw. Nga naman, sa wala pa rin maigsoon,
Hallelujah. Mamatay ning lawas ha. Hallelujah. Imo na ning gipatay di ay daan. So sa pamagi nimo nagipatay, katong gusto ani dili na ni makabuhat. Katong gusto ani mamabay dili na kapamabay. Ang gusto ni mag-inom, ang gusto ni magsuroy-suroy, ang gusto ni sa panahon sa Domingo, tuas mga laag-lagan, tuas sa dagat. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pero kana karon Megson dili na kaiksina ngano man. There is now a new life. Ang bagong kinabuhi nga nasa sulod nimo. Hallelujah, nga nakakaplag may sunod kahayag. That's why imo na ning gipatay. Di na ka-eksena. That's why nagingon ang Romans chapter 11, katong mga babae nga naminyo na, dili pa sila pwede maminyo sa lain nga lalaki tungod kay nahikot pa sila sa kasuguan sa unang bana. Pero ingon ang propeta sa Dios, I am not talking about marriage and divorce. I am talking the church in Christ. That's why Megson di ta maminyo kang Kristo hangtod nga dili mamatay kining una nato nga bana nga mao ang atong mga kaugalingon. Mao ni ang atong unang giminyuan. Mao ni ang unang nagdumuna kanato. Kay because the husband is the head. Amen. That's why Megson ang atong lawas, ang atong kaya nga unod nun mo ay nagdumala nato una. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Apan Megson sa diyang namatay na kini. Meaning Megson wala na kagahom sa pagdumina. So, pwede na maminyo, Megson. And then, sa diyang naminyo ka kang Kristo, there is now a resurrection. Because the resurrection comes by marriage. And then, sa diyang naminyo ka kang Kristo, hallelujah, amen, gipugsan ka niyag binhi nga dili madunuton, o ka nga binhi, Megson, produce life. Kabantay mo, Megson, a religious life, hallelujah, a religious seed, will not produce, Megson, lalaki. Sagaran mo, kabantay mo. Pag ang tao maminyo siyang relihiyon, di ka kakita may sunog kinabuhi ni Kristo. Kinabuhi sa iglesia imong makitaan. Kinabuhi sa babae. Because a church is a woman. Amen. Pero kung ang tinuod nga iglesia maminyo kang Kristo nga lalaki, dili babae, dili churchanity ang iyang i-produce. Amen. Ang iyang i-produce nga kinabuhi Megson, kinabuhi ni Kristo lalaki. That's why Megson kanang kinabuhi sa reliyon, pero tingala ka, tumbalubo. Paling-paling. Amen? Because ingana Megson ang babae Megson, fickle-minded. Church, hallelujah, praise the Lord. They are designed to be a weak vessel. Amen? Pero ang saad sa Diyos kay ikabuntis Megson, dili babae. Lalaki, promisan. Hallelujah. That's why kinsa namin yung Megson ni Salmon, si Ahab. Unsay anak? Si Boaz. Hallelujah, praise the Lord. Amen? Namin yung Megson nga to kang Abigail. Kasi iyang anak, Eliab. Naminyo Megson, nga ito ka Batseba, kasi silang anak, si Solomon. Mga babae ni Megson, nga adunay mga unang bana, pero walay anak na lalaki. Wala po anak na babae. Because naka-design ang ilang kagulingon Megson, nga kinahanglan maminyo sila sa banay ni Judah to produce man. Not produce a church, but to produce Christ again. That's why, kung kita Megson, tinuta nga naminyo kang Kristo, dili ta mo produce Megson of another denomination. We are not going to produce another church. But we are going to produce Christ again. Hallelujah. Praise the Lord. Makita na sa balik si Kristo sa itong mga kinabuhi. Hallelujah. Dili ang programa sa Iglesia Megson ang makita ka nato. Dili ang mapakulo sa Iglesia Megson ang makita ka nato. Kundili katong uncorruptible seed. The man seed. Hallelujah. Gisgutan. Oh, hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Kita na ito na Megson ang types in the scripture, in the stories in the Bible. In the book of Ruth, Elimelech, Naomi's first husband. Tama ba? Kinamdaman ba niyo ba? Book of Ruth, si Elimelech, type Megson kang first Adam. Namatay Megson. Nganong namatay Megson si Elimelech? Originally, si Naomi o si Elimelech, gikan Megson sa Bethlehem. Kabalungan taon sa Bethlehem, no? House of God's bread. The original life was formed. The original life Megson, asa na butang? Asa na tao sa Kristo? Sa Bethlehem. Hallelujah. That is the house of God's bread. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Asa na tao Megson si Elimelech? Sa Bethlehem. But when Elimelech type to Adam, hallelujah, mibiya Megson ngadto sa Bethlehem. Midayo sila migton ngadto sa Moab. Didto Megson nakakaplag og kamatayon. Hallelujah, praise the Lord. Bigawa sila. Just like Adam. Sa dihang nakasala sila sa Dios, amen, gipalaya sila sa gardin sa Dios.
Tama ba? Gipalaya sila. Amen. Hallelujah. And then death come. Dito na sila sa Garden sa Eden. They have all the dominion. They have power and authority. But when man fell, gipalaya sila sa Dios. Right, brother? No? Gipalaya sila sa Dios. And then, dito na maigsoon, kinahanglan na magpasingot sila mga singot. Muhago na sila. Hallelujah. Praise the Lord. Nga naman, tungod kay produkto kato nila sa pagbiya nila sa original nga plano sa Ginoo. When Elimelech mibiya sa Bethlehem, ang kamatayon miabot kanila. Namatay si Elimelech. Tama ba? And then, nasa sila duha ka anak ni Naomi, si Chilion o si Malon. Namatay po si Chilion o si Malon. So, kung tanawin mo ang Biblia, kinsa pa mo padayon sa binhi ni Elimelech? Nga to begin with, Elimelech from the lineage of Judah. Kingship ang kaliwatan ni Elimelech. So, wala din mo padayon. Nga naman, gikan sa banay ni Judah si Elimelech, wala din mo padayon. Kaya naman, ang anak nga lalaki, duha ka buok, namatay po. Si Chilion o si Malon. Pero, iyon ang Biblia, ang iyang anak na si Chilion o si Malon, naminyo kang Orpa o kang Ruth. Pero, kiningduha nga naminyo sa mga taga-Moab. Hallelujah. Wala gitagaan sa Dios o anak. Tama ba? So, ang pangutana, unsaon pagpadayon sa binhi ni Elimelech, nga pati siya namatay, o ang duha ka anak niya, mo'y namatay. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. You know the story, right? And then, niabot Megson ang usa ka iglesia nga na-decide Megson nga may uban kang Naomi. Oh, Orpa. Uli na. Orpa is being typed to the denominational. Amen. Usa ka babae Megson nga gikan sa denomination Megson. Hallelujah. Amen. Sa dang nabuyan sa Megson sa una niyang kaminyoon, may balik sa Megson sa iyang original nga kahimtang. Hallelujah. But there is a woman, yun sa Naomi. Kung asa ka muadto ko nimo. Kung kinsa imong Dios, mahimo na kong Dios. Hallelujah. Amen. Because we are talking here about redemption plan of God. Amen. Wala pa ang binhi, pero kabaluta nga ang plano sa Dios, redemption. Amen. Nigawas Megson uban si Naomi, uban si Ruth. Tama ba? And then, niabot sila Megson sa Bethlehem. Kung asa gibiyaan ni Elimelech, mauto ang gibalikan ni Naomi o si Ruth na. Wala na ang mga lalaki, wala na ibinhi. So meaning, di na mo kuyanap Megson ang binhi ni Elimelech. Pero sa naitabo Megson, hallelujah. Balik tas Deuteronomy, unsa gani? Because to begin with, kung tanaw niyo Megson, hallelujah, si Elimelech day o si Boaz, managsuon. So the rules Megson karon, hallelujah, amen, aron mubalik Megson ang binhi ni Elimelech, kinahanglan ang iyang igsoon si Boaz, luwason niya ang iyang igsoon by marriage. Diba? Tama ba? Karon giminyuan niya Megson si Ruth, to make the story short, because we are talking about marriage and seed. Resurrection by marriage and seed. In connection with God is revealing Himself in His day of resurrection. Hallelujah. Praise the Lord. Unsay nahitabo? Giminyuan Megson. Hallelujah. Amen. Let's read the Bible. Amen. Giminyuan Megson ni Boaz, si Ruth. Amen. Hallelujah. Let's read the Bible. Ruth chapter 4. Chapter 4. Okay, tama. Ruth chapter 4, verse 2 to 5. And he took 10 men of the elders of the city and said, sit ye down, and they sat down. No? Ituha niya Megson ang mga elders Megson sa sudad nitong panahon na, kay it is how God will play redemption. Sa Old Testament, ang anak Megson ang iyang redemption plan. Kung nasa i-redeem na ipaminyo og balik, tapokon Megson ang mga kadagkuan Megson sa kasudad aron mahimong testigo. Hallelujah, nga aduna say redemption nga pagabuhaton. Hallelujah. Amen. Nakita pa ninyo Megson, the same scene nga imong nakitaan sa Ruth chapter 4 verse 2, the same scene nga imong makitaan Megson when God is doing the redemption work in Revelation chapter 5, there are 24 elders nga nagtapok Megson in the book of Revelation. When God is doing the intercession. Amen, di ba? Gikuha na niya ang libro Megson. Hallelujah. Amen. Together with Abraham, it was the time that God is claiming. Amen. Amen. Ginahimo niya ang redemption plan sa Dios. Hallelujah. Amen. Amen. And then, pag-abot Megson sa verse 3, and he said unto the kinsman, Naomi, that is come again out of the country of Moab. Tanawa ha? Si Naomi ang iyang una. Iskutan. Kay si Naomi, mauto ang direct descendants ni Elimelech. Tama ha? Kinsa daw si Moab? Si Naomi o si Elimelech, sa diha nga nilakaw sila sa Moab, gibaligya nila ang ilang kaptangan sa Bethlehem, unya nang lakaw sila. And then, ingon din Megson, that is come again, nibalik daw, kinsa nibalik? Gikan sa Moab, come again out of the country of Moab, sell it a parcel of land, which was our brother
Elimelech. Nibalik ko sa Bisaya pa. Nga tong igsoon ba ang asawa Naomi. Ang bana ni Elimelech si Naomi. Katong nagbaligya siyang yuta gikan diri, nibalik karon. Naa siya. Oh, tanawa. Gibaligya nila yung yuta, misaybat sila, karon namalik na pod. Which was our brother Elimelech. Oh, tanawa na, then verse 4. And I taught and advertised thee, saying, but it before the inhabitants and before the elders of my people, if thou wilt redeem it, redeem it. Instead of so, no? Then tell me that I may know, for this is none to redeem it beside thee. I am after thee. And he said, I will redeem it. Ano Megson sa iyang buhaton? Redemption. So, in the time of redemption, Megson, na ay marriage o adunay resurrection of seed. Hallelujah. Amen? So, man Megson, pag i-redeem ta sa Diyos, Megson, dili pwede nga walay resurrection. That's why we can preach resurrection because, hallelujah, amen, kanuman, amen, tungod kay, we are the redeemed people. Nganong masabot na to, unsang gihimo sa Diyos itong panahon karon? Nganong giabihan niya ang tibuok kasulatan? Why is it that resurrection is being written all the way to the scripture, hangtod sa New Testament? Hangtod nga, katong nangamatay ni Ginoong Kristo, muuna kuno pagpamangon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Tanawan niyo, Mixon, ingon sa Drio, redeem it. Meaning, it was going to cause him to redeem back what Elimelech lost. Nasa'y kinahanglan buhaton, nasa'y kinahanglan isakripisyo, aron mabalik ang mga butangan na wala ni Elimelech. And Elimelech is being taught to first Adam, hallelujah, nga pinaagi kaniya, kay mibiya siya, nagkadunay kamatayon, ang kaliwatan, but pinaagi kang bawas, nagkadunay resurrection, ang kinabuhi, gikan kay Elimelech. That's why ang Biblia nagsulti, in first Adam, we all die. But in Christ, we all live. See? Kisa nag-redeem ka na to, type ni Boaz si Kristo. Sa taon na namatay, nakaproduce na kamatayon tungod kang first Adam. Apan tungod kang Ginoong Kristo, nagkaaduna tayo ng kinabuhi, nga walay katapusan. See? That is the product of redemption. What is redemption? Redemption is to bring us back into our original position. Our original condition. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Then 5, verse 5. Tanawin sa verse 5. Then said Boaz, what day thou buyest the field of the hand of Naomi? So naagin sa Mixon. Tanawin, redemption Mixon, paliton yun na. Nilihatag, marabag si Abraham ba? Gihatag sa iyahang magpela. Yan sa dili. Paliton yun ako ni. Kay pagpaliton, di na pwede mabawi. That is redemption. It cost him. It cost his life. Naagin sa ibuhaton, Mixon, aron. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Aron, dili na mabawi. Kung sa gihimo sa Dios, gihatag niya yang bugtong anak. Kang tanan mo salig kaniya, dili na malaglag kundi makikabuhi nga walay katapusan. It cost the life of his son to redeem his people. Hallelujah. Amen. That's why ingon diri Megson, no? Now, thus buy it also Ruth and Moabites and wife and dead to raise up the name of the dead upon his inheritance. Oh, dead upon his inheritance. To raise up the name of the dead. Isa namatay gani? Si Elimelech. Upon his inheritance. Pinakaya ang mga panulundon. Hallelujah. Tanaw Megson, kinahanglan niya Megson, gubon, ibaligya niya ang kagulong kabtangan, ibayad niya ang kagulong kabtangan, aron lamang Megson, mabanhaw katong igsuon niya nga namatay na. Hallelujah. Verse 6, and the kinsman said, I cannot redeem it for myself, lest I mar my own inheritance. Redeem thou my right to thyself, for I cannot redeem it. Amen. Ato na nang nisgutan Megson, adunay usa pa dayon nga pwede mo redeem pero dili niya pwede i-redeem kay ingon ang propeta sa Dios, dili niya. Amen. Dili ni siya ang kaaway ni. Hallelujah. Ang gusto lang niya ang yuta lang. Dili apil ang babae. Di ba kabrata? No? Kung apilo na ko ng babae ko na, di na lang ko. Amen. Hallelujah. That's why ang redemption sa Dios karon kanato Megson, dili lang kita yang gilukat. Pati ang iyang original seed which is Naomi type to Israel na anak karon to restore them back. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Hey, church, sapa mo diha? O kining resurrection Megson, kining pagbanhaw sa Dios Megson sa kaliwatan, dili lang ninyo makita Megson sa book of Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, all the way. Even in the book of Genesis. Gisgutan na sa Biblia. Amen. Genesis chapter 4.
verse 25. Pundasyon atong gisgutan diri Megson. Ganina, gisgutan Megson pag minutag pundasyon, sa Genesis palang daan, nagsugod na sila. Sa Genesis palang daan, si Adam palang daan. Because Genesis is a seed book, tama ba? But Revelation is a harvest book. Genesis 4 verse 25. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. Si pangalan daw? Kabalo man ta Megson, magipatay Megson sa yawa si Abel. Kay kabalo ingon na pabitat sa Dios, all the way kabalo na ang kaaway kung unsa ang plano sa Dios. Kay ingon dito, kato di ay nagingon ang Dios nga, I will put enmity between your seed and thy seed. Nakadungog di ang kaaway ato Megson, ingon na pabitat sa Dios. That's why ang yawa, wala man sa kabalo kung kinsa gid ang bini sa Dios. That's why sa matag panahon nga adunay bini nga motukar, iya gining sulayan og patay. Kay nga naman, naanay propesiya daan nga gitagna na daan nga kini nga binhi mupaak sa tiil apan kato nga binhi siya nga binhi mupaak sa tiil pero ang binhi sa Dios mo ay mobunal sa ulo sa serpente. The enmity between the serpent seed and the woman seed. Ang pagig-away tali sa binhi sa serpente ug binhi sa Dios. Kabalo ang kaaway nini. So that's why sila nakita niya Megson si Abel moto nga giplanuhan gud niya patay. Pero abi niya Megson nga napatay na niya si Abel, nga mahunong na ang kaliwatan sa Dios. Tama ba? But this time, yung propeta sa Dios, let's read the Bible, then I will give you the quotation. So, she bare a son and called his name Seth. Kisa si Seth, for God said, she hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. Amen. Bisag namatay na kini, pero ang naay pamaagi ang Dios nga banhawon niya ang patay. Hallelujah. Amen. O ang resurrection, hallelujah, is by marriage and seed. Hallelujah. Amen. Patay naman si Megson. Praise the Lord. Automatic ang mga Megson unta ang muminyo, pero wala na may muhatag. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Gitugot mo sa Dios Megson. Nga nagbisti Megson si Tamar Megson sa bisti sa usa ka bayaran nga babae. Amen. Pero si Tamar, maro gayo. Ayon sa tagay kog ilhanan. Amen. Redemption ang Megson ng gisgutan. Sungkod Megson og singsing. Amen. Sa lang nabalaan niya Megson nga nabuntis si Tamar, kaya sa kabalo katong babae yang gisipingan, si Tamar di ay iyan ang tang ipapatay. Amen. Unya yung nga, unya sa una pa ko nimo ipapatay, kay hinumdum kaning singsing og kining sungkod yung kita. Unsa ingon ni Judah, mas balaan pa ning babayhana kaysa kanako. Amen. Hallelujah. Because nga naman yung napapeta sa Dios, nakabalo si Tamar sa order sa Dios nga dili pwede siya magminyo sa lain nga kaliwatan unless until gikan sa kaliwatan ni Judah. Kaya nga naman, ang order sa Dios, ang linyada maigsoon sa kaliwatan sa Dios gikan kang Judah. Si David gikan kang Judah. Si Solomon gikan kang Judah. O bisan pagani si Kristo Jesus gikan sa bani ni Judah. So kabalo ang Dios Megson kung saon pag laraw sa iyahang plano. Putol naman nung tato kay wa may mga anak Megson mo padayon. Pero mismo ang Dios Megson si Judah nagid mismo iyang gipakuan. Kaya man, mo nang nigawas si Salmon nga naminyo kang Rahab. Mo nang nigawas Megson, hallelujah si Boaz nga naminyo kang Ruth. Hallelujah, praise the Lord. Mo nang nigawas si David naminyo kang Abigail Megson. Unsay panganak nila anak nila? Si Chileab. Unsay meaning sa Chileab in Greek word? Like unto his father. Kinsay ang amahan? Si David. Naminyo Megson si David, ngadto kang Bathsheba, kinsay pangalan silang anak? Si Solomon. Type to Christ. Si Boaz nanganak ngadto si Boaz Megson, hallelujah, ang papa Megson si amen, hallelujah. Si Jesse nagkaanak sa Megson, hangtod niya si Jesus Kristo gikan sa banay ni David. That is resurrection by seed. Pero dili maabot tong mga binia kung wala naminyo si Rahab ngadto kang Salmon. Dili maabot Megson, hallelujah, si Jesse kung wala naminyo si Boaz ngadto kang Ruth. Ano sa nag-estudan na ito, Megson? Redemption. Hallelujah. Resurrection. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Namatay naman Megson. Ingon ang propeta sa Ginoo. Ang 7 church ages, amen, ang original niya plano sa Dios, niabot ka na siya Megson. Tama ba? Nagsugod ka Pablo. Pure word pa ang giwali. Hangtod nga, nihimo o pamaagi ang yawa. Sa dark ages, iyang ipapatay ang tanan ng mga Kristohanon. Abi sa kaaway, wala na.
Tama? Pero yung Brother Branham, again, God produced another seed. Wala bang resurrection ni Seth? Dito kang Luther, nagsugod na po Megson, Wesley, hangtod may itong panahon karon restoration of the original seed. I would like to read to you a quote from the prophet. Yun sa Megson rin. The infallible word. Because resurrection, ano sa resurrection? Seth was a type of Christ's resurrection. Gipatay si Abel, Abel sayawa, Megson. Wala. Amen. Pero God can resurrect by seed. Kung saan pinili niya mo resurrect Megson ng Diyos? Resurrection by seed. Duha ka buk. Either by marriage, unya, tungod sa kasal, kami niyoon, hallelujah, imbis wa na kaliwatan si Elimelech, ang kaliwatan ni Elimelech, nagpadayon gikan kang Boaz, kasi Boaz ug si Elimelech magsuon kay. Kinsa ilang produkto? Hallelujah, praise the Lord. Si Boaz, si Elimelech, si Jesse, hangtod Megson ngadto sa banay ni David. Praise the Lord. Tanaw Megson, in the infallible word of God. Then when he slew Abel, and when he slew Abel, isang-iskutan na ni Genesis chapter 4. He thought he got it. Abi niya, mao na to. Amo ning binhi sa Dios, patyon tani kay giprepesiya biya ni nga mo ni mubunal sa tong ulo. And then isa, because he destroyed the only righteous part of the seed. Abi daw niya, dapatay na niya kay mao lang to ang matarong nga bahin sa binhi. Then period. And then God raised up Seth to take his place, a beautiful type of the death of Christ and the resurrection of Christ. Hallelujah. And then he thought he had him when he got the prophets. He thought him, mo pa niya pagtuot sa diyang nakuha niya mga propeta. He thought him, he got John. Sila na patay si John. But when finally he slew the right seed, tanawa, capital S, seed, and he was buried, and third day, abi po niya, napatay na niya si Ginoong Kristo, the original seed, pero wasa kabalo, in the third day, hallelujah, God can raise him up from the dead, the Lord Jesus. So mo na ang infallible proof. Kaya nga naman, dili pwede mapalong sa kaaway ang eternal nga plano o programa sa Ginoo. Hallelujah. Mabito tumigton pag-abot na kang Sarah. Amen. Si Noah nadaot Megson kay tungod sa sex. Si Adam ug si Eve na-marred ang ilang marriage because of sex. Amen. Pag-abot kang Abraham ug kang Sarah, unconditional covenant na ang gihatag sa Dios. Amen. Hallelujah. Misunod Megson si Elimelech. Kay minyo anon tanya si Sarah. Pero sa lato ni Abraham kay ngon sa nga ako man ning igsoon. Kay matarong man si Elimelech, tama? Pero ang Dios Megson tungod kay ang gisabak ni Sarah usa ka royal nga binhi nga mo si Isaac time ni Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Gipadamgo sa Dios Elimelech ayaw intaw naghilabti. Nga naman kay nay plano o programa ang Dios sa matag binhi nga naa diha. If you are part of that original seed, bisag unsaon paguba sa kaaway Megson, moabot ang panahon nga bunhawon din sa Dios. Kaya nga naman kabahin ka sa programa o gunahuna. Mo nang kapila ka na maluya sa pagpangalagad, nganong karon naaramang gyapon ka. Why? Because God is you are already in His mind before the foundation of the world. Hallelujah. Tanaw ingon jaw. Then God raised up Seth take place and before the time of the death of Christ and resurrection. Now, ato ta maigsoon sa let's read Romans chapter 7 verse 1 and 2. Dito ta karon maigsoon by seed ang resurrection kaniya. Karon, let's go to marriage. Gisgutan maigsoon. Unsaon ang pagkabanhaw katong gisgutan nato ba nga unsaon man nato pagkaminyo ni Ginoong Kristo? Unsaon niya paghatag og manifestar ka binhi kanato? Kun naminyo man di ay tadaan. Oy, mga young people, minyo na mo daan. Pastor, pagani ko uyab, minyo na ko. Dili, according to the scripture, you are married first to your sa imong unod. Mo ni una nimong naminyuan. Mo na siya ang headship sa imuha. Mo na nataw sa unod nun man. Apan na nataw sa espiritu, espirituhanon man. Pero pangutanan, nataw na ba ta sa espiritu? Kita karon nataw na sa espiritu. But before, we are carnal-minded. Tama ba? That's why kinahanglan mo na nga dili ta pili mo angkon maigsoon og resurrection unless wala pay kamatayon nga miabot ka nato. I'm not talking maigsoon nga muli mo yung balay karon niya putlan ninyo liyog inyong kagulingon. I am talking about spiritual death. Amen. Patyon ninyo maigsoon ang unod nun nga tinguha sa kalibutan. That's why kaniadto isa ka tawag lang sa imong pare, shot pray.
Amen, dahil kay kakalingi maigsoon. Pero karon, amen, gani, apikikuban kanila, marag maglisod na ka. Nga naman, tungod kay aduna na kamatayon sa sulod. Hallelujah, amen, sa mga butang sa kalibutan. Let's read Romans chapter 7, verse 1 and 2. Wala ba kamo nahibalo nga ang igsoon kay ang ginisultian ko karon mauman ang mga nahibalog unsay kasuguan nga ang kasuguan makaabot sa tao sa panahon lamang sa buhi pa kini siya. Daw sa daw ang kasuguan maabot lamang sa tao nga buhi pa siya. And then verse 2. Tungod niini ang babaeng minyo gipasakop sa kasuguan ngadto sa iyang bana samtang magababiling buhi ang bana apan kun mamatay na ang iyang bana siya verse 3. Siya mahigawas na gikan sa kasuguan mahitungod sa bana. Now, hallelujah. Please bear with me because, hallelujah, praise God. Amen. We are talking here about spiritual things. No? Let's read the quotation of the prophet. I-type daw ang Romans. Wala mong guna ko na nasunod may exon since we are going to discuss it in the Bible. Romans 7 lang. Romans 7. Romans 7. Seven hits na siya. Chapter 1. Chapter 23. Seven hits na. Burag kuan na. The invisible union. Tagsutan ng invisible union ha. Because resurrection na to by marriage. Paragraph 23. 23. I-type na dito, Romans 7. Now, in Romans 7, trusting that you have your Bibles open, so, tanaw niyo Romans 7. So, kabato Romans 7, Romans chapter 1, yun siya, ang mga Hudiyo nakasala. Romans chapter 2, ang mga Hintil nakasala. Pagabot sa Romans chapter 3, sanglit ang tanan nakasala o nakabsat sa himaya sa Diyos. No? Hallelujah, praise the Lord. Amen. And then, Romans chapter 5 is talking about the redemption plan of God. And then, Romans chapter 6, Begson, hallelujah, ang pagkagawas nato sa sala. And then, Romans chapter 7, naghisgot sa Megson o kasuguan. And then, yun yung Megson, tanawa yung wali Megson, the invisible union. Pero, gidalatan niya Megson sa Romans chapter 7. Tanong sa. Now, in Romans chapter 7, trusting that you have your Bibles open, everywhere now, across the country, sa tibok, bisag asa karon, bisan pa sa tibok nasod, we want to read closely now. Gusto ko basahon kini. This message out here, it seems, tanaw niyo Megson ha, it seems like it's on marriage and divorce. Abi daw sa mga tao, kung mahiskot kag Romans chapter 7, maghiskot kini sa kaminyoon o pakigbulag. But, ingon siya, but it really isn't. Ang Romans chapter 7 di ay, dili may tungod maigsoon sa marriage and divorce. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mung daghan maigsoon, maluya ni maigsoon nga, unsa man ni pastor nga ako, naa naman ko sa mensahe niya, nahitabo ni na nako. Amen. That does not carries with you. Amen kay wala na tanaw maigsoon ang atong physical nga mga amen kay siya ang nag-design sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Amen. Dugay na nanyang ipasaylo. But we are going to look deeper on the scripture. That's why yun siya, ang Romans chapter 7, abi sa mga tao, hisgutanan kini sa pakigbulag o kaminyoon nga may tugo sa tao. Pero yun siya, it seems like it's on marriage and divorce, but really isn't. So, tanawan ninyo ha? Di na may tungod maigsoon sa physical nga kaminyoon. To me, it's a prophecy of the church in the last day. So, ang Romans chapter 7 dahil, propesya din sa iglesia sa katapusan nga kapanahunan, nga adlaw. Hallelujah. Amen. Basa ta maigsoon sa di lang ako maigsoon. Hallelujah. Wala na ko sa akong notes maigsoon na ako'y gusto ipa-drive sa ko maigsoon, so I would like to just type daw ang first husband.
Type lang ang first husband. Divisible union day gihapon, pero paragraph 151, invisible union, paragraph 151. Ngayon sa notice. Kung sa daw, gusto na ko, ang iyang gigamit may igsoon nga keywords ani sa invisible union is Romans chapter 7. So ingon siya, Romans chapter 7 is not talking, abi ang kadaghanan ang pagtuo sa uban, may tungod kini sa kaminyoon o panagbulag. Pero ingon siya, this is a mystery of the church di ay. Kay to begin with di ay, kung spiritual nga understanding, kitang daan, tanan, naminyo na tadaan dayo una. Bisag dalaga pa mo, naminyo na mo una daan. Pero, dito sa inyuhang unang pagkatao. Our first marriage is our own sa atong kaugalingon nga kinabuhi. That's why, ang unang nagdomina ka nato, ang unang headship nato, mao ang atong kaugalingon. Hallelujah, amen. Because, marriage or husband is designed for headship. So, ang atong unang naminyuan mo ang atong kaugalingon. That's why, ang atong kinabuhi kaniadto gidominahan sa atong unod nun nga tinguha. Hallelujah, amen. Now, paragraph 151, yun siya. Now, notice, the Bible plainly says here, klaro, tinaw kayo, no? Yung Biblia daw yun siya. Her first husband must be dead. Kinanglan daw mamatay ang unang bana. Type to root, namatay ang unang bana sa Chilion. Yung Barbanam, what is Chilion? Chilion in the word Hebrew is the weakness of the flesh. So, kinanglan ang mamatay nato, una natong bana, ang kaluyahon sa atong mga unod. Chilion. Kitsa ganun si Ruth, type Maxon sa bride. Kitsa si Chilion, una type sa weakness of the flesh. Amen? Ang kaluyahon sa atong unang bana nga mao ang atong mga unod. Kaluyahon man para nato. Then yun sa, his first husband must be dead. Not just put away, he's got to be dead. I just go through preaching on marriage and divorce and you all know about that. But yun sa Maxon, I'm not speaking now altogether this congregation here, but out across the nation. All right. Now you see what happened there in marriage and divorce. Now you see what happened there in marriage and divorce. When the seven seals was opened, sadang naabri daw kang, kay giwalin niya ng marriage and divorce, Maxon, wala pa naabri ang mga silyo nini. Apan, nausap ang yung konsepto sa marriage and divorce, labi na sa Romans chapter 7, sadang naabri na ang mga silyo. That's why ingon siya, the seven seals was opened that brought out the real truth of it. So sa diyang naabri ang mga silyo, nakita daw niya ang ang labaw pang kamatuuran sulod ni ining Roma City. So ingon siya, so to be married to the second Adam, aron maminyo kita sa unang ikaduhang Adam, Christ the Word, you must separate yourself by death. Kinahanglan, mabulag tauna, pinaagi sa kamatayon. Amen. Tanawa ha? Paron maminyo ka sa ikaduhan mong bana, dapat, ingon ang Biblia, pag dili ka maminyo ka na nga napakay una, dili pa bulag hato di mamatay. Pero yun siya, I am preaching it on marriage and divorce. Pero yun siya, sadang naabri na ang mga silyo. Yun siya, nausap na ako panglantaw nini kay naapay mas labaw pan kamaturan likod ug luyon nini. And then, gidrive ni Maxon into a deeper understanding. So, you must separate yourself by death from your first denominational husband. Ang una itong nahimong bana, katong atong relihiyon kanito. Amen? Pero, wala pa'y relihiyon, Maxon, ang pinakauna nga nagdomina nimo, mao ang imong unod. Ang pinakauna nga nagdomina kanimo, mao ang imong lawas. Ang imong carnal nature. Mo na yung una nagdomina ka na to. That's why, ingon ng Biblia, katong natao sa unod nun man. Because natao ka man sa unod, you are dominated by carnal mind. That's why, adunay pagkatao pag-usap, aron, dili ka na carnal nga pagkatao, kundi espirituhanon na nga dumana. Dahil tanawa, from your first denomination husband, because there isn't a one of them that take all the word of God, just show me where the one is, oh, it's mine. The other fellows say, put them together and you'll find. Paragraph 153. Tama na. Tama to. Other fellows says, put them together and you'll find out both wrong soon as denominate. Read 17. Hallelujah. Praise the Lord. Again, another quote makes on. Now, I'm not speaking, paragraph 54, paragraph 54 lang. Now, I'm speaking of this local assembly, speaking together across the nation. You must dead
to your first husband, if you're united to Christ and still married to a denomination, you're an adulteress. You are Laodicea. Because Laodicea, Megson, di nakapanahonan. Laodicea is a spirit. Mo nang mingon sila Megson nga, wala na to sa Laodicea because ang espiritu sa Laodicea, wala na nagunit kanimo. Hallelujah. Amen. Now, another quote. Ingon sa dito, tanawa. Paragraph 212. Ayun sa, the same gyapon nga wali. Now, it was nature, sa tanawa, now, it was nature associated with death. Tungod kay naanadaan sa tong kinaiyahan, maunang mamatay kita. Amen, din sa. Your first husband that had rule over you was your nature by natural birth. At tinaw na kayo. It was nature associated with death. Mo nga, ang natawo sa babae, puno sa kasubo, o hubo ang kinabuhi. Praise the Lord. Associated with death. Ingon si David, I was natawo ko sa kalibutan, shaped in iniquity, speaking lies. Imes nga naman, tungod kay, mauto ang atong kinaiya nga unod nun, nakauban na daan sa atong pagkatao sa unod nun. And then, insa, your first husband, unang bana, that had rule over you, nga mong nagdumala nimo, mo na ingon ako, bisan pagdalaga ka karon, spiritually, you are married, hallelujah, praise the Lord, sa imong unang nature. Hallelujah. Your nature by, husband that had rule over you was your nature by natural birth. And then, natural, you love the world because you are the world. Natural nga na kay gugma sa kalibutan, kay gikan ka man sa kalibutan. Praise the Lord. Hallelujah. And part of the world. Naagad, no? Yun siya. That's right. Your desires was by nature to love the world which you're a part of. You're a part of the nature. You believe that? That's your natural thing. That's the reason you have to be born again. That's why adunay pagkatao pag-usab. Because to be born again, to be married again to Christ, there must be a death of the first husband. Unsay una natong bana? Ang atong unang kinabuhi. That's why kinahanglan mamatay imong daan kinaya aron maminyo ka kang Ginoong Kristo. Kaya ang tanan nga minyo pa, unya magigbulag, minyo, may mutang mananapaw. Pero ingon sa kinahanglan patyo na to atong daan pagkatao aron maminyo ta diha kang Ginoong Kristo. Hallelujah. That's why insa, you have to separate, you have to die to that first husband. Isa kito first husband gani? Our first nature. You can't live with it. You can't just say, oh, I'll divorce him, I'll hang him up till the occasion. No, sir. No writing of divorcement. He dies. Di na kinahanglan maigsoon nga magsulat sad saad pa. Kinahanglan mamatay gid siya. The nature of the world has to die. Tanawa, sana? I-connect na niya maigsoon. Ang kinaya sa kalibutan, kinahanglan mamatay. Every speck of him has to die. You have to be reunited again with another nature. The death of another nature to be reunited to another nature. Death the first husband to be remarried again to another husband. Muna yung nakumikson, resurrection. Muna mikson makaingon ta nga, buhi na ba si Kristo? Yes. Why? Because He is resurrected with you. Why? Tungod kay naminyo ka na ni Ginoong Kristo. Dili makita si Kristo diya kanimo, dili nimo madala ang pangalan ni Kristo, hangtod nga dili ka maminyo kang Ginoong Kristo. Because madawat lang sa usa ka babae ang ngalan sa lalaki by virtue of marriage. Di ba tama ba? Hallelujah, praise the Lord. Ang kasal ni Inday Rolin hapit na. Amen. Biray pa rin sa karon maminyo siya, daplin na yung apelido. Why? Because it is by virtue of marriage makuha na niya ang pangalan sa lalaki. And it is our virtue of marriage to Christ nga nakuha nato maigsoon ang ayahang pangalan. That's why we are already called Christians. Daghan man mag-claim maigsoon nga Christian sila. We can say, sayon lang kayo maingon nga Christian ko. Pero the true Christian, ang nahitabo manggod maigsoon murag Isaiah chapter 4. Nga katong mga babae, pito ka babae nga gusto maminyo sa usa lamang ka lalaki. Pero mo na maigsoon nga daghan gusto mga lagad sa Dios. Pero ni Cain, gusto niya malagad sa Dios, pero ang gusto ni Cain, katong sistema niya nga gusto niya, alagaron ang Dios sa iyang kagulingon niya pamaagi.
Amen. Pero that's why maigsoon bisan daghan mga lagad karon mo nang ingon ang Biblia. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit silang papanudlo, ilang mga ipakadot na ang kalagdaang himo-himog tao. Magsulti ka nako Ginoo, ako tong naghimog mga milagro Ginoo, nagpabangon mig mga masakiton, nag-ayo mig mga balatian, ay sa pahawa kamo may muhat og daotan. Why? Because God, hallelujah, amen. Ang iyang ginatanaw dili ang Abel, di ang ginatanaw ang Cain's worship. What is Cain's worship? Ningon ang Dios nga mo ni buhaton. Mabuhat siya pero siya ang kagulingon nga pamaagi. Hallelujah. Amen. Mingon ang Dios nga mao ni ang bisti sa mga babae. Sa simbalan ko basta kay ako lang magbuot sa kong sulobon. That is Cain's way. Og daghan gusto bisan pa even if you are in the message, daghan maigsoon nga mudawat sa pamagi sa Dios pero usahay sagulan nimo ang mensahe sa imong kagulingon una. That is Cain's worship. Hallelujah. Amen. Ang paggusto sa Dios maigsoon that you are in a provided way. Unsa ang provided way? Si Kristo ang pulong. Hallelujah. Amen. That's why, amen, last quote and then we're going to close. Dito ta. Your name is your first nature, was born and put in the book of life. All your deeds was wrote into. Everything you done under the nature was in the book called the book of life. No? Muna may igsoon, kitang tanan na sulat ngadto sa libro sa kinabuhi. Praise God. Muna may ingon ta may igsoon, unsay mong ebidensya nga naminyo kang Ginoong Kristo, this is our marriage certificate. This is our birth certificate. No? This is the title deed. No? Muna may igsoon, hallelujah. Amen. Nining ato ang talitapos nga kapanahunan karon. Daghag pa maagi maigsoon nga linglahon ka sa kaaway. Amen. Dili kayo tuluan nga di na ka mga lagad. Sayon lang kay na maigsoon nga marag katarungan. Amen. Usay maigsoon gusto niya nga malagad ka pero sa imuhang gusto nga pamaagi. Ang kaaway masultihan na, okay naman na si pastor ana. Pwede ra gyapon ni padayon ano? Lima na. Di man sa kakita na. Because gusto lang niya maigsoon nga nakas pamaagi pero nakas pagpangalagad pero dili sa programa sa Dios. That is Cain's way. Amen. Hallelujah. And Cain's way is always reasoning. Bitaw no? Hallelujah. Praise the Lord. Pero naik programa ang Ginoo. Hallelujah. Muna ang programa sa Ginoo may igsoon, ulahay-usahay, pag magsakit ang tao, mawadan sa kadasig. Pag ang tao nasa balatian, mawadan kadasig sa pagpangalagad. Pag ang tao may igsoon nasa problema, mawadan og kadasig sa pagpangalagad. Kung ang tao may igsoon nasa dakong pagsulay, mawadan sa kadasig sa pagpangalagad. Amen. Pero unsay gihimo sa Dios maigsoon. Hallelujah kang Abraham. 24 years nagpaabot siya. Amen. Pero wala gyud. Nga naman. Praise the Lord. Sultihan ko kamo maigsoon, mawadaan mo maayo nga panglawas, pangalagad sa Dios maigsoon. Mawadaan mo maigsoon og panalapi, mawadaan mo maigsoon og mga naamoy mga pagsulay. Pangalagad sa Dios maigsoon. Nga naman. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya nga naman, mawala na lang na imong lawas, mawala na lang na imong mga mawala na lang nana ng mga pagsulay. I-plus pa nimo ng mga problema. I-plus pa nimong bulatian. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang uban, mawala na. Amen. Mawala na ang tanan maigsoon. Ayaw lang na imong pagtuo. Praise the Lord. Amen. Kaya nga naman, mawala ang imuhang balatian, mawala imong maing lawas, mawala maigsoon ang imong mga kabtangan, mawala ang tanang mga butang, balatian. Pagsulay, maabot da kanimo. Amen. Basta na kay pagtuo. Mao na butang maigsoon nga kahimutan sa Dios da kanimo. Because without faith, we cannot please God. Wala naman lang ko'y trabaho. Wala ko'y puno pa ko sa pagsulay. Basta naalang ko'y pagtuo. Ang kahimuot sa Dios, dili mawala ka na ko. Because it is only by faith, we cannot please God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless the saints. Ang Dios mga panalangin ka na to. And it ends, maigsoon sa tuwang series, maigsoon. No, praise the Lord. So, resurrection by seed and by marriage. So, mabot ang kon. Munang na-resurrect na karon, nakitaan si Kristo kanato because we are already married in Him. Kaya nga naman, namatay na ang atong daang bana nga atong daang kagulingon, our old nature, and we are already married to Christ. And it gives us seed. Kinsa man, si Kristo nga atong gipanamkon karon. Sama ni Maria. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Hallelujah. Kinsa man, ay mong gipanamkon mo ang Dios. Hallelujah. Diya sa mong kinabuhi. God bless you. Ang Dios magapanalangin ka atong tanan. Let's all stand. Let's sing the song,
He is risen. Hallelujah. Praise the Lord. Sister Gingging, nakita na ko. God bless you, Sister Gingging. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's celebrate next on the resurrection of Christ. It's the dawning of a new day. The day star has risen in our hearts. The day star is Christ. Now the constant body has quickening, transforming power. From death unto life we have passed into this bright eternal day. Now the resurrected Christ in our lives. Hallelujah. Hallelujah. He is risen. He is alive. Amen. From the realm of things unearthly. Now I live in the heavenly realm. Hallelujah. And soon I change dimension, for this earth won't be able to hold me anymore. Your first earth is your husband. Now the glory of this gospel shines through us wherever we may go, changing ugly caterpillar into beautiful Hallelujah. heavenly creatures. Oh, that you've been conquered by Him, our victory and promise is sure. Now the gates of hell Cannot prevail. we are the bride of the living God. Hallelujah. He is risen. He is alive in me today. From the realm of this other Hallelujah. now Hallelujah. I live in the heavenly realm. And soon I change dimension, for this earth won't be able to hold me anymore. Hallelujah sa mga kasama. Oh, hallelujah. He is risen. He is alive. And He did that. Oh, from the realm of His old earthly. Now I live in the heavenly realm. And soon I change dimension, for this earth won't be able to hold me anymore. It's the season of immortals, amen. The spring sun has returned. The restoration of the bride tree, restoration of the bride is all that's lost. He is brought back, amen, hallelujah. And unto the restoration we are heading now, to awake that saints that sleepeth, and forever we will be with you, Lord. Oh, and hallelujah, He is risen, He is alive, and me to tell from the realm of His old earthly.
heart mga igsoon atong kaugalingon mga igsoon nga dili na makahimo makagunit ka nato mga igsoon.